Kabanata 221 hanggang Kabanata 230. Kabanata 221. Nang magsimulang umakyat si Sam sa hagdan, naramdaman niyang tinatawag siya ni Yano sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa isip. Sam, alam ko kung sino ang lalaking iyon. Ano ibig mong sabihin? Lubos na nagulat si Sam, hindi niya alam na kilala ni Yanwo ang isang tao sa lugar na ito. Hindi ko siya personal na kilala, ngunit alam ko kung ano ang isang avatar. Isa silang angkan mula sa mas matataas na larangan. Ang kanilang lahi ay hindi naman gaanong malakas at wala silang maraming paghihigpit sa paggalaw sa iba't ibang larangan. Kaya naman hindi nakakagulat na naparito sila. Ngunit hindi ko alam kung ano ang palasyo ng mga mana na ito at hindi rin alam kung bakit siya ang tagapagbantay ng lugar na ito. Tumahimik si Sam at nang isipin niya ang kanyang mga hinala tungkol kay Arman, naramdaman niyang may koneksyon siya sa palasyong ito. Ngunit hindi niya ito masyadong iniisip at nagpatuloy sa pag-akyat, ngunit sabay din namang itinulak siya ni Arthur palabas at umakyat ng may mapagmataas na tingin. Sa isang sulyap pa lamang, nahulaan na ni Sam na nakilala na naman niya ang isang taong mapagmataas at ipinagmamalaki ang kanyang kapanganakan at katayuan. Ngunit wala siyang pakialam. Para sa kanya, ang taong iyon ay parang isda sa tabi ng pinuputol kung gusto niyang gawin. Pagkatapos ay umalis siya sa daan at hinayaan munang pumasok si Arman. Hindi naman iniisip ni Arman na may ibang dahilan iyon, dahil karamihan sa mga taong pumupunta sa templo ng Diyos ng Kidlat ay palaging mapagpakumbaba, kaya akala niya ay nagkamali lang si Sam na mauna at ngayon ay napagtanto na iyon. Ngunit hindi niya alam na hinayaan lamang siya ni Sam na mauna dahil may kailangan itong gawin. Sumunod si Sam kay Arman at ikinalat ang kanyang pandama sa isip na para bang sinusuri niya ang hagdan at ang gusali, at sinilip din niya ang likuran ni Arman. Tulad ng inaasahan niya, may malaking tato sa likuran ni Arman na may bilog kung saan nakatayo ang isang lalaking may taybak na natatakpan ng kidlat sa isang bangin na para bang tinitingnan niya ang buong mundo mula sa itaas. Napatunayan ni Sam ang isang bagay, si Arman ay isa ring taong tulad niya na nagkaroon ng pagbabalik na buhay. Ngunit ang pagkakumpirma na ito ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot para sa kanya. Bakit mayroong ibang tao tulad niya at ipinakita nito sa kanya na posibleng mayroong higit pang mga tao bukod sa lalaking ito? At mula sa kwentong sinabi ng tagapaglingkod, halos sabay-sabay lang ang kanilang pagbabalik na buhay, na nag-iiwan sa kanya ng isa pang tanong, kung si Ling Tian din ba ang may pananagutan para sa lalaking ito. At ang pinakakalito pa ay kung ano ang kahalagahan ng mga tato. May ilang iniisip si Sam at ang pinakamalamang ay ang mga taong may pananagutan para sa kanilang pagbabalik na buhay. Ang kanyang pagbabalik na buhay ay ginawa ni Ling Tian at ang mga pamamaraan ng paglinang at iba pa ay halos nauugnay sa mga hayop at ang kanilang mga lahi, na maipapaliwanag ang kanyang tato na may bilog at mga hayop. Kasabay nito, mula sa kwentong narinig niya, si Arthur ay dalubhasa sa sariling natutunan ng mga sining ng taybak na may elemento ng kidlat, na iyon din ang nakita niya sa likuran ni Arthur. Ang posibilidad na ito ay nagmumungkahi na ang lalaking iyon ay sumailalim sa pagbabalik na buhay sa tulong ng ibang tao. Maraming iniisip si Sam sa kanyang isip, ngunit hindi niya ito masyadong pinag-isipan at pinilit na tumigil. Nang pumasok siya sa unang palapag, nakita niyang nakaandado na ang unang pinto at may liwanag na nagpapakita na may ibang tao sa loob nito. Nakita ni Sam na may isang papan sa sahig na nagpapahiwatig ng uri ng mga silid. Mga porma sayo ng hanay ng kidlat. Habang tinitingnan niya ang mga salitang iyon, pumasok din si Arman sa ikalawang silid habang iniisip ni Sam ang mga posibilidad ng kung ano ang maaaring nasa loob ng mga silid na ito. Ang buong palapag ay parang hotel kaysa sa palasyo. Karamihan sa koridor ay may iba't ibang kulay na asul. Kaya naman maingat siyang pumasok sa ikatlong silid. Sa loob ng silid, tinanggap si Sam ng isang kapakapal na screen na parang isang holographicong imahe. Iyong pangalan. Ang mga salitang iyon ay ipinapakita sa screen habang sabay namang sinasabi ng isang mekanikal na boses ng babae ang dalawang salitang iyon. Sam. Sinabi niya ito at automatikong naitala ang kanyang pangalan, at nagpatuloy ang holographicong screen sa pagpapakita ng mga salita. Pangalan ng porma sayon ng bakod na kidlat. Gawain, sa silid na ito ay may maraming mga patong ng porma sayon ng bakod na kidlat. At ang lahat ng mga patong na ito ay nagpoprotekta sa isang bagay sa gitna ng mga porma sayon. Kailangang makuha ng mga kandidato ang bagay na iyon para matapos ang gawain. Maaaring sirain ng isang kandidato ang porma sayon o lampasan ito o kahit na hindi na kailangang harapin ang porma sayon bilang isang buo. Ang tanging mahalaga ay kailangang makuha ng kandidato ang bagay na iyon.
Maaaring subukan ng isang kandidato ito ng maraming beses hanggang sa gusto nila, at sa pagtatapos ng buwan, ang kandidato na may pinakamababang oras ay magkakaroon ng gantimpala na mga plano sa asul at mga teorya sa pagtatayo ng orihinal na pormasayon ng bakod na kidlat kasama ang lahat ng posibleng mga pagkakaiba-iba na nalikha hanggang ngayon. Naramdaman ni Sam na medyo kakaiba nang makita niya ang mga salita sa transparenting asul na screen habang naririnig din niya ito mula sa mekanikal na boses. Bago pa niya maintindihan ang impormasyon, nakatanggap siya ng isa pang paalala. Maaaring magsimula ang kandidato kahit kailan handa na siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Sam na may isa pang daanan sa kabilang dako ng silid at pumasok ang isa pang kandidato. Ngunit hindi niya makita ang mukha ng taong iyon kahit gamitin pa niya ang kanyang pandama sa isip. Nang subukan niyang gawin iyon, lumabas ang isang paalala, hindi maipagtatapat ng mga kandidato mula sa iba't ibang rehiyon ang isa't isa. Hindi na iniisip ni Sam ang tuntunin at lumapit pa. Ipinagana ang pormasayon. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagmamasid at sinusundan ang daloy ng lakas ng pormasayon. Ang timer na lumitaw sa anyo ng transparenting screen ay hindi pa nagsisimula, mukhang magsisimula lamang ito kapag pumasok na ang kandidato sa loob ng pormasayon. Nakita rin ni Sam na sinusubukan na ng isa pang kandidato na pumasok sa pormasayon at sabay din namang bumukas ang isa pang pinto para sa isa pang kandidato sa kabilang bahagi ng silid. Hindi alam ni Sam kung paano biglang lumalabas ang mga pintong iyon. Ang tanging pinto na nakikita niya ay ang pinto kung saan siya pumasok. Ang buong palasyo ay mas kakaibahan kaysa sa pormasayon. Dahil nang obserbahan niya ang daloy ng lakas sa pormasayon, malinaw niyang nakikita kung paano ito gumagana. Ang pormasayon ay ginawa sa paraang may napakaliit na mga butas na maiiwasan, ngunit gayunpaman, naramdaman niya pa rin ang ilang mga butas na maaari niyang samantalahin. Ang pormasayon ay binubuo ng mga kidlat na patuloy na naglalabas ng kuryente ng patayo na bumubuo ng bakod. Ang mga kidlat ay random na nagiging mas madalas sa isang lugar at minsan ay maraming mga lugar ng sabay-sabay, na ginagawang mahirap para sa kanila na pumasok sa pormasayon. Sa ganitong paraan ay may 7 patong ng mga pabilog na bakod na may iba't ibang kapal ng mga kidlat at iba't ibang dalas ng malalakas na pagkidlat. Maingat na sinusubaybayan ni Sam ang daloy ng mabuti. Kahit na hindi niya magawa ang pagsusuri ng mga particle ng kidlat na may parehong katumpakan tulad ng ibang mga elemento na kayang niyang kontrolin, sa ganitong malakihang pagbabago sa daloy ng lakas, maaari niya pa ring maramdaman ang mga ito kahit na hindi niya maobserbahan ng detalyado. Pagkatapos ng wala pang 10 minuto, nagawang maunawaan ni Sam ng malinaw ang pattern ng daloy ng lakas ng pormasayon. Handa na siyang pumasok, ngunit bago iyon, tiningnan niya ang dalawang ibang kandidato na sinusubukang makapasok gamit ang puwersa. Isa sa kanila ay nasa 3 patong at sinusubukang hulaan ang oras ng pagkidlat, at ang isa naman ay nasa 2 patong at sinusubukang lampasan ang pormasayon gamit ang puwersa. Nang tingnan ni Sam ang taong iyon, tumingin din ito sa kanya. Hindi nila makita ang mukha ng isa't isa, ngunit nakikita nila ang kanilang mga damit at katawan. Hoy, tatayo ka na lang ba dyan o susubukan mo na? Ang boses nito ay puno ng pang-uuyam. Hindi sumagot si Sam at ibinalik na lamang ang pansin sa pormasayon habang binibilang niya sa kanyang isip. 3, 2, 1. At nang matapos ang pagbibilang, ipinagana niya ang pagsasama ng elemento ng liwanag at gumalaw. Sa isang iglap lamang, narating na ni Sam ang gitna ng pormasayon bago pa ang estant na may isang bilog na liwanag sa ibabaw nito. Inabot niya ang kamay at hinawakan ng bagay, at sa isang kislap ay binalik siya sa pwestong pinagmulan. Pagbati, ang iyong oras sa pagtatapos ay 2 segundo. Lumitaw ang isang holographicong screen sa harap niya kasunod ng anunsyo ng mekanikal na boses. Ang anunsyong ito ay nagulat sa 2 kalahok na nasa gitna, at ang kalahok na nang-uuyam kay Sam ay hindi sinasadyang natama ng kidlat. Tiningnan ni Sam ang pormasayon para sa huling pagkakataon at umalis na ng lugar. Hindi na niya binigyang pansin ang pang-uuyam dahil nagsasalita na ang resulta. Nang lumabas siya, nakita niyang nakaandado pa rin ang unang 2 silid. Sinubukan niyang buksan ito at napagtanto niyang posibleng pumasok doon. Ngunit hindi pa rin niya ito ginawa at pumunta sa 4 na silid. Pagkatapos ng 10 minuto pa, lumabas si Sam at pumasok sa 5 silid. Habang abala si Sam sa pagtatapos ng mga gawain sa unang palapag, ang susunod na grupo ng mga kandidato ay pumasok sa palasyo, at nang nasa 5 silid siya, nagsimulang dumating ang mga kandidato sa unang palapag at ang ilan pa ay umakyat na sa pinakamataas na palapag na kaya nila. Sa labas ng pasukan ng kuweba, nagtipon-tipon ang mga matandang pinuno at tinanong ng isa si Moria. Moria, bakit natin ito ginagawa?
Ikaw lang ang nakakaalam ng sagot, maaari mo bang sabihin sa amin kung nasaan ang pinuno ng templo, punong matandang pinuno at mga dakilang matandang pinuno, pati na rin karamihan sa mga karaniwang matandang pinuno ay nawala. Ngayon, ang mga alagad ay nagdududa na tungkol dito, kung kumalat ang balita, maaaring atakehin tayo ng bundok ng Phoenix anumang oras. Tumingin si Morie sa pasukan ng kuweba ng may malalim na tingin. Mahirap ipaliwanag ito. Kabanata 222. Huminga ng malalim si Morie bago magsalita. Ang nilalang sa loob ng palasyong iyon, hindi lamang malakas para sa atin ay parang isang Diyos. Nang lumitaw ang isla na ito bigla 3 taon na ang nakalilipas, ang pinuno ng templo natin ay tumanggap ng tawag mula sa nilalang na iyon. Tinawag lamang niya ito gamit ang kanyang pandama sa isip, at nang maramdaman ang lakas ng pandama nito, ang pinuno ng templo, mga punong matandang pinuno, at mga dakilang matandang pinuno ay sabay-sabay na pumunta rito. Matapos marinig ang paliwanag ng palasyo, naging makasarili ang mga matandang pinuno natin, at nang malaman nilang hindi makakalabas ang taong namamahala sa palasyo, sinubukan nilang buksan ang ibang pasukan para pagsamantalahan ang mga mana. Ang ilan pa ay sinubukang pumasok sa palasyo, at ngayon bilang resulta, lahat ng taong iyon ay nakakulong. Sila ngayon ay mga bilanggo ng palasyong iyon. Binabalaan pa niya tayo ng sadya na maaari niya tayong patayin anumang oras na gusto niya, at ang lahat ng ating teritoryo ay nasa sakop ng kanyang kapangyarihan. Binigyan ng pagkakataon ng pinuno ng templo na makipag-ugnayan sa labas ng mundo, at sinabihan niya ako para gawin ang kanyang mga utos. Mahigit 3 taon na, hindi ko na alam kung buhay pa sila, ngunit alam kong magkakaroon ng kaguluhan ang templo ng Diyos ng Kidlat kung hindi sila makakabalik sa lalong madaling panahon. Sa mga salita niya, nanginginig ang lahat ng ibang matandang pinuno sa takot. Mayroong isang nilalang sa loob ng kanilang teritoryo na maaaring patayin sila sa isang kisap mata, ngunit hindi nila alam iyon sa mahabang panahon. Kahit ang pinakamalakas na tao na alam nila ay parang mahina lamang sa harap ng taong iyon. Bigla silang hindi nakaramdam ng seguridad. Huwag ninyong tingnan ng masama ang mga kandidato na lalabas. Ang kaalaman na kanilang nakuha at mga gantimpala na kanilang natamo ay para lamang sa kanila, at tanging kung may makatalo sa kanila na may pantay at patas na lakas, makakakuha lamang ng mga bagay na iyon ang nanalo. Binabalaan tayo na huwag subukang kunin ang mga bagay na ito gamit ang puwersa. Sa ngayon, hayaan na lang natin sila. Hindi ko alam ang eksaktong kahihinatnan kung tatalikuran natin ito. Ito ang mga salita ng makapangyarihang nilalang na iyon, at wala akong nakikitang dahilan para hindi maniwala. Inanyayahan ko ang mga emperador na pumunta rito ngayon. Makipag-usap kayo sa kanila at sabihin kung bakit tayo nagtipon ng mga may kakayahan, pati na rin ang tuntunin na huwag kumuha ng anumang bagay mula sa kanila. Maaari silang harapin ang mga kahihinatnan kung papayagan nilang duminahin sila ng kanilang kasakiman. Hindi bababa sa huwag ninyong hayaan silang gumawa ng anumang bagay sa loob ng mga islang ito, hindi na natin kailangang pakialaman kung ano ang gagawin nila sa sarili nilang lupain. Subukan din na kunin ang mga kandidato kung maaari. Nagbigay na ako ng mga tagubilin sa mga tagapaglingkod na ipasyal sila sa lugar, kaya marahil ay maraming interesadong tao. Ngunit sa anumang kaso, huwag silang pilitin na sumali. Hindi natin alam kung ano ang iniisip ng taong iyon tungkol sa kanila at bakit niya ito ginagawa, kaya mangyaring mag-ingat. Sapat nang mapanganib na wala ang lahat ng mga pinuno. Kung may mas maraming pinsala pang mangyari, tapos na tayo. Hindi alam ni Sam at ng ibang kandidato na narito sila dahil ang makapangyarihang pinuno ng templo ng Diyos ng Kidlat ay nakakulong. Natapos na ni Sam ang unang palapag at nasa ikalawang palapag na siya. Tinapos niya ang lahat ng pormasayon sa unang palapag sa pinakamababang oras na posible. Tiwala siyang magagawa niya rin ito kahit walang kakayahan sa pagmamasid, kahit nakakailanganin pa niya ng mas maraming oras at pagsisikap. Napansin din niya na ang mga aksyon ng ibang tao ay halos mangmang dahil puro silang nakatuon sa pagpasok diretso sa mga pormasayon at natututo lamang pagkatapos ng bawat pagkabigo. Ito ay isang magaspang ngunit tuwid na paraan. Parang ibinibigay sa isang tao ang isang mapurol na palakol para putulin ang isang puno sa loob ng 6 na oras, at ginugol niya ang lahat ng oras na hindi binabaliwala ang pagkapurol ng palakol at patuloy na pumuputol. Kung si Sam ang nasa ganitong sitwasyon, magsusulat siya ng palakol sa loob ng 4 na oras, tapusin ang puno sa 1 oras, at pagkatapos ay magpapahinga sa huling 1 oras. Nang lumipat siya mula sa unang palapag, napansin niyang pumasok na rin ang ibang kandidato sa palasyo. Ngunit hindi niya ito masyadong pinansin. Sinuri niya ang ikalawang palapag ng palasyo. Magkapareho ito ng hitsura sa unang palapag. Maliban na lamang sa papan na nagpapakita ng mga bagay na sumusuporta.
Ang 5 pinto ay may iba't ibang pangalan, bilis, lakas, kamalayan sa labanan, depensa, at pag-atake sa malayong distansya. Akala niya na ang mga yugto ay inihanda para subukan ang mga aspeto na ito ng kandidato, at ang gantimpala ay maiuugnay sa nasabing aspeto para mapahusay ang husay ng kandidato sa larangang iyon. Napansin ni Sam na lahat ng pinto ay may tao na. Mga kandidato na dumating ay siguradong nadama ang pagkabalisa nang makita ang lahat ng ito at pumasok agad. Ngunit para kay Sam, walang pagmamadali. Maaaring mukhang maikli ang isang buwan, ngunit sa totoo lang ay medyo mahaba pa ito. Tinapos ni Sam ang unang palapag lamang para matansya ang kahirapan ng mga gawain, at ngayong may naantala na siya, maaari na siyang maglibot sa sarili niyang bilis. Ngayon, ang una niyang gagawin ay makakuha ng maraming impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa lahat ng nakapalibot. Kaya naman mabilis siyang naglakbay sa lahat ng palapag, at dahil mayroon siyang pinakamataas na pag-access sa huling palapag, napuntahan din niya ito. Sa pinakamataas na palapag na ito, nakita ni Sam ang isang malaking lugar na may isang pinto lamang na humahantong sa isang hindi alam na espasyo walang anumang palatandaan. Ang silid ay puno pa rin ng mga kulay na asul na may kidlat at iba pang kulay na asul. Ngunit nakita niya ang isang kakaibang bagay sa kisame, isang imahe na katulad ng tato na nakita niya sa likuran ni Arman. Nagulat at nalito siya. Maraming tanong na naman ang pumapasok sa kanyang isip. Yanwo, alam mo ba ang simbolong iyon? Tanong ni Sam habang hinahayaan niya si Yanwo na matingnan ang kisame sa pamamagitan ng banal na dimensyon. Matagal na tumahimik si Yanwo habang sinusuri ang simbolo. Hinintay na lamang ni Sam nang hindi ito naaabala, at sa huli ay may sagot na. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Yanwo nang may nakakagulat na tono. Ngayon lamang naintindihan ni Sam na ang katahimikan ay dahil sa pagkabigla masyado siyang abala sa kanyang mga iniisip para maramdaman ang emosyon ni Yanwo sa pamamagitan ng kanilang koneksyon. Ano ito? Iyan ang simbolo ni Indra, ang Diyos ng kidlat at bagyo. Hindi lamang siya isang Diyos kundi mayroon din siyang mas maraming mga Diyos na nasa ilalim ng kanyang pamamahala kaysa sa ibang Diyos. Isa siyang lubos na mitolohikal na tauhan kahit para sa atin. Hindi ko alam kung gaano siya kalakas, at hindi rin siya ang pinakamalakas na Diyos, ngunit mula sa kasaysayan na aking natutunan, lahat ng larangan ay mangangatog kung siya ay Minas. Sikat din siya sa kanyang labis na pagnanasa sa kapangyarihan, kasakiman, at kalibugan. Isa siyang klasikong halimbawa ng lalaking mahilig sa babae. Nagkunot ang noo ni Sam sa mga salitang iyon. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang paglalarawan sa lalaki ay napakatulad ng tauhang mitolohiyang Hindo na alam niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Paano inihahambing si Ling Tian sa kanya sa lakas? Tanong ni Sam nang may pagdududa. Si Master Ling Tian. Paano natin maihahambing ang dalawa? Malakas si Master Ling Tian ngunit sa tingin ko ay wala pa siya sa antas ng isang Diyos. Kung siya ay isang Diyos, paano niya makakasama ng normal ang mga hayop tulad natin? Magiging mataas at makapangyarihan sila. Malayo pa si Master Ling Tian sa pagiging Diyos. Lalo pang nalito si Sam. Naiintindihan niya mula kay Arman na marami pang iba pang pagbabalik na buhay na nangyari halos sabay-sabay, at hindi siya sigurado kung ilan pa. Matapos marinig si Yanwo, naisip ni Sam na marahil ay nasa antas ng mga Diyos din si Ling Tian, at ang mga Diyos na ito ay nais na bigyan ng ikalawang pagkakataon ang ilang tao sa mundong ito dahil sa kanilang kagustuhan. Ngunit ngayong sinabi ni Yanwo na hindi sila nasa parehong antas, lalong naging komplikado ang mga bagay. May isa pang posibilidad, ginawa nila ito anuman ang kanilang katayuan, at si Indra bilang isang mas mataas na Diyos ay maaaring ipinadala ang palasyong ito para tulungan si Arman o magpadala ng mga bagay na kakaiba sa kanya na makatutulong dahil sa simbolo at katangian ng kidlat. Ngunit kung totoo iyon, bakit aktibo ang tato sa likuran ni Sam? May isa pang posibilidad na mas malamang na totoo, ang palasyong ito ay ipinadala ng mga mas mababang lahi, at walang kinalaman ito kay Indra. Tanging ang mga mas mababang lahi na nakikipag-ugnayan kay Ling Tian ang sumasamba kay Indra at gumagamit ng kanyang simbolo bilang kanilang totem. Ang kanyang isip ay puno ng walang katapusang mga posibilidad. Habang mas marami siyang iniisip, lalo niyang nararamdaman na komplikado ang buong sitwasyon. Matapos ang ilang minutong walang kabuluhang pag-iisip, nagpasya si Sam na kalimutan na muna ang mga iniisip at bumalik sa ikalawang palapag. Tatapusin na lamang niya ang mga palapag at kukuha ng lahat ng makukuha niya. Basta't ano man ang dahilan, lahat ng kaalaman at kayamanang ito ay narito para sa kanya, kaya ayaw niyang mawalan ng pagkakataong ito dahil sa walang kabuluhang pag-iisip. At kung mas mabilis niyang matatapos ang lahat, mas maraming oras siya makakakuha para pag-aralan ng detalyado ang palasyo. Kaya naman bumalik si Sam sa ikalawang palapag at pumasok sa unang silid. Kabanata 223. Bumalik si Sam sa ikalawang palapag.
Batay sa nakita niya, ito ang pinakamaraming tao sa lahat ng palapag, dahil anuman ang grupo ng mga kalahok, mayroon silang pasok sa palapag na ito, at hindi marami ang interesado sa mga porma sayon. Ang mga unang kalahok kabilang si Sam ay pumunta lamang sa mga porma sayon dahil alam nila ang kahalagahan nito. Maraming maaaring hindi pinapansin ang mga porma sayon, ngunit kung may wastong porma sayon na nakaayos, mapapataas nito ang tsansa ng tagapamahala na manalo ng maraming antas. Ang pag-aaral ng mga porma sayon ay hindi bababa sa magbibigay sa kanila ng proteksyon para hindi sila madapa dito at makatakas kahit na hindi nila kayang gumawa nito mismo. Siyempre, isa rin sa dahilan kung bakit tinapos ni Sam ang unang palapag ay dahil siya mismo ay isang dalubhasa sa mga porma sayon. Para naman sa ikalawang palapag, nakatutok ito sa mga aspeto ng isang tao sa labanan tulad ng bilis, lakas, depensa, kamalayan sa labanan, at pagtukoy sa kalaban sa malayong distansya. Lahat ng ito ay napakahalaga sa isang bukas na labanan, maging sa gubat man o sa lungsod. Sa huli, maaari lamang gumawa ng maraming pagsasanay para sa mga karaniwang laban, ngunit ang tunay na labanan ay walang mga tuntunin at paghihigpit kadalasan ay isa lamang ang makakaligtas. Pumasok si Sam sa silid na sumusubok sa bilis, at lumitaw ang pamilyar na holographicong screen. Mabuhay ka! Sa silid na ito, susubukan ang bilis ng isang tao. Ang pagsubok ay isasagawa para sa bawat kalahok ng mag-isa, at bawat pagsubok ay tatagal ng isang buong araw. Sa pagsubok na ito, tatahakin ka ng isang sibat na patuloy na naglalakbay sa likod mo. Ang bilis nito ay patuloy na dumarami ng unti-unting hindi regular na pagitan ng oras, at kapag ka man tumigil ka kahit isang segundo, mahuhuli ka. Ang layunin ng pagsubok ay dapat mong iwasan ang mahuli at bawasan ang bilang ng mga pagkakataong mahuli ka. Kahit na mahuli ka, magpapatuloy pa rin ang pagsubok hanggang sa matapos ang nakatakdang oras. Ang pagsubok ay tatagal ng kalahating araw, at hindi ka rin pinapayagang umalis sa gitna habang nagpapatuloy pa ang pagsubok. Ang taong mas kaunting beses na mahuli ay siyang mananalo. Ang pagsubok ay magsisimula sa 3, 2, 1. Sinubukan ni Sam na intindihin ang lahat ng impormasyong ibinigay sa kanya, at sa sandaling matapos ang paliwanag sa screen, lumipad ang isang sibat patungo sa kanya. Ang silid ay ganap na walang laman at walang mga lugar para magtago, bukas na bukas siya, at ang sibat ay napakabilis na dumating sa kanya. Umikot si Sam sa gilid gamit ang hakbang ng multo at nakaiwas. Hindi siya nataman ng sibat, ngunit ang lakas nito ay mahusay na kinokontrol at gumawa ng matalim na pagliko pagkatapos nitong lampasan si Sam sa napakatumpak na paraan na hindi siya nakapag-isip ng panahon. Ang sibat ay lalong lumiliwanag habang tumataas ang bilis nito. Nakayanan ni Sam ang bilis gamit ang hakbang ng multo sa loob ng 5 minuto, ngunit hindi na niya magawa pa iyon pagkatapos noon at napilitan siyang gumamit ng pagsasama ng elemento. Sumailalim siya sa pagsasama ng elemento ng hangin at gumalaw kasama ito. Kahit na hindi naging hindi materyal ang kanyang katawan tulad ng hangin, nagawa niya pa rin ang pagsasama hanggang sa halos gumalaw na siya tulad ng hangin. Nagsimulang lalong lumiliwanag ang liwanag sa paligid ng sibat, at napansin ni Sam na bago pa dumami ang bilis nito, lumiliwanag ito. Napatunayan ng kanyang hula ng pumutikli ang liwanag ng sibat nang bumagal ito. Binawasan din ni Sam ang kanyang bilis ng 1 segundo, ngunit patuloy niya itong tinitingnan. Malaki ang silid at walang anumang hadlang, kaya hindi na niya kailangang masyadong alalahanin ang silid. Nang makita niyang lalong bumabagal ang sibat, sinubukan niyang tipirin ang kanyang lakas, ngunit bigla itong tumalon ng bilis ng may maliwanag na para bang naramdaman nito ang iniisip ni Sam. Halos siya nang matamaan, at nakaiwas lamang siya ng kaunti. Ngayon ay naiintindihan na ni Sam ang kahirapan. Dapat tretuhin ang sibat tulad ng isang tao, maaari itong matalino at mapanlinlang at atakihin ka kapag ikaw ay pabaya. Sa pagsubok na ito, hindi lamang tungkol sa bilis kung gaano kakabilis kundi kung paano makokontrol ng isang tao ang sariling katawan at gumalaw ayon sa nararapat ayon sa sitwasyon. Sa huli, hindi lamang pagiging mabilis ang ibig sabihin ng bilis. Kailangang kontrolin ni Sam ang kanyang mga aksyon para hindi siya maubos. Ito ay isang pagsubok sa kakayahan ng isang tao na kontrolin ang bilis at oras para makaligtas ng mas matagal. Patuloy na umiiwas at gumagalaw si Sam nang hindi binibigyan ng pagkakataon ng sibat. Matapos ang kalahating araw, muntik nang mapagod si Sam. Kung hindi dahil sa mga selula ng lakas na tumulong sa kanya na mangopya, para mabilis niyang maibalik ang kanyang lakas, mahuhuli na siya kahit isang beses. Ngunit ngayon, nakaligtas siya. Lumitaw ang holographicong screen na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanyang pagsubok. Bamantong hininga siya ng maluwag at umupo sa sahig. Ang iyong mga resulta ay ibibilang, at ibibigay ang iyong gantimpala sa pagtatapos ng buwan. Lumabas si Sam ng silid at pumasok sa susunod na silid. Ngayon ay pumasok siya sa silid ng lakas.
Ang silid na ito ay tungkol sa pag-atake. May mga pader na gawa sa ladrilyo na biglang lumalabas isa-isa, at kailangang sirain ng mga kandidato ang mga pader na ito gamit ang anumang uri ng pag-atake. Sa loob ng kalahating araw, darating ang mga pader ng ladrilyo isa-isa, at bawat bagong pader ay mas malakas at makakapagdala ng mas maraming pinsala. Susunod naman ay ang silid ng depensa. May mga pag-atake na uri ng kidlat na aatakehin ang kandidato. Sa pagitan ng bawat pag-atake, papagalingin ang kandidato. Sa silid na ito, ang mga pagsubok ay higit na tungkol sa pinakamataas na pinsalang kayang tiisin ng isang tao kaysa sa mga pinagsama-samang pinsala. Ang silid ng kamalayan sa labanan. Ang kalahok ay aatakehin ng walang tiyak na direksyon at random mula sa lahat ng panig. Dapat siyang makaligtas hanggang sa kaya niya batay sa kanyang instinto. Ang huling silid ay ang pagtukoy sa kalaban sa malayong distansya. Sa kasong ito, hindi malakas ang mga kalaban. Sa halip, aatakehin nila ang kandidato mula sa napakalayong distansya na hindi maibibigay ng isang tao ang eksaktong lokasyon kahit na may pinahusay na pandama. Kailangan nilang hanapin ang lokasyon sa pamamagitan ng patuloy na mga pag-atake, lalo na't ang kalaban ay gumagalaw paminsan-minsan. Sa silid na ito, kapag ang isang kalaban ay natamba, dadami ang bilang ng mga kalaban para sa susunod na yugto. Naglaan si Sam ng 2.5 araw sa ikalawang palapag at walang anumang hidwaan. Nang siya ay pupunta na sa ikatlong palapag, nakita niyang lumalabas si Arthur mula sa isa sa mga silid ng ikalawang palapag, at nagpalitan sila ng tingin. Napansin ni Arthur na pupunta siya sa susunod na palapag at lalong pumangit ang mukha niya. Dahil sa unang palapag, napansin niyang natapos ni Sam ang mga porma sayon sa hindi kapani-pani walang bilis at ginawa pa ito habang siya ay naruroon pa. Nakaramdam siya ng pagkainis na natalo siya ng isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating din si Arman, at ang tatlong unang kalahok ay nagtitinginan. Tiningnan ni Arman si Sam nang may kakaibang ekspresyon kaysa sa pagiging malungkot. Napansin din niya ang hindi karaniwang bilis ni Sam sa pagtatapos ng mga porma sayon at labis siyang interesado sa kanyang mga kakayahan. Isang huling sulyap na lang ang ibinigay ni Sam sa kanila at lumipat sa tabi ni Arthur habang umakyat sa hagdan. Kilala mo ba ang lalaking iyon? Bakit siya nakaangket kasama natin? Tanong ni Arthur kay Arman ng may malamig na tono. Bakit mo akala mong kilala ko siya? Dahil ikaw ay mahilig sa labanan, hindi ako makakapaniwala na hindi mo siya tatanungin. Well, hindi ganap na tama ang iyong akala. Interesado akong makipaglaban sa kanya, ngunit ang taong mas nagdulot ng interes sa akin ay isang lalaking pangalan Nicholas, isang miyembro ng pamilya ng isang duke mula sa Orion. Tila, mas malaki ang pagnanasa niyang makipaglaban kaysa sa akin, at naisip kong baka maging magkaibigan kami. Para naman sa lalaking ito, narinig kong siya ang pinakamalakas sa lahat, hindi bababa sa iyon ang sinabi ni Moria. Tulad nga ng sinabi ko, hindi ka titigil hanggang sa malaman mo ang maraming detalye. Sabihin mo sa akin kung ano pa ang alam mo tungkol sa lalaking iyon. Well, siya ay isang dalubhasa sa maraming propesyon at ang mga porma sayon ay isa sa kanyang mga husay. Ngunit siya rin ay ranggo 6 na scholar artisan, pati na rin isang panday ng sandata at mananahi, may kontrol sa hindi bababa sa 3 elemento. Maaari siyang makipaglaban sa maraming kalaban, mahusay sa mga taktika at pagsasanay ng militar, mahusay na negosyante, may kita na mahigit 15 bilyon sa loob ng 8 buwan. Minsan niyang pinatay ang kabuoang 300 mga baguhan ng mag-isa. Patuloy na nagsasalita si Arman tungkol sa impormasyon tungkol kay Sam, at lumawak ang mga mata ni Arthur hanggang sa hindi na niya kinaya at pinutol siya. Hindi kita hinangian ng kalokohan. Maaari mo namang sabihin na hindi mo alam kung hindi mo talaga alam, hindi mo kailangang magsinungaling ng ganito. Sa tingin mo ba may ganitong tao na umiiral? May lakas ka pang biruhin ako ng ganito. Huwag ka nang gumawa nito sa akin muli. Umalis ka na. Itinulak ni Arthur siya palabas at pumasok sa ibang silid. Umiiling si Arman at umalis din patungo sa ibang silid. Kabanata 224. Nang pumunta si Sam sa ikatlong palapag, walang ibang tao sa koridor. 2 silid lamang ang may tao, ang ika-4 at ika-5 silid. Pumasok si Sam sa unang silid at tinanggap siya ng holographicong screen. Sa silid na ito, susubukan ang iyong husay sa labanan laban sa isang papay. Isang pagtatangka ay ituturing na kumpleto kapag ikaw ay talunan o natalo mo ang papay. Ang mga ranggo ay ipapakita batay sa iyong husay, isinasaalang-alang ang bilang ng mga pagtatangka na ginawa mo para matapos ang yugto at ang oras na ginamit mo para talunin ang papay. Pagkatapos noon, biglang nawala ang screen, at nakita ni Sam ang isang papay na gawa sa kahoy na may parehong tangkad sa kanya na nakatayo sa harap niya. Ang papay ay may anyong tao at halos katulad ng karakter sa video game na si Mokujin mula sa Tekken.
Walang mga mata, ilong o anumang iba pang bahagi ng mukha. Tiningnan ni Sam ang pupe at nagbato ng isang talim ng hangin, naiwasan ito ng pupe at sumagot gamit ang parehong talim ng hangin. Walang mga palatandaan sa kamay o anumang panalangin umatake ang pupe sa parehong paraan na ginawa ni Sam. Nakaiwas si Sam at sumagot gamit ang parehong pag-atake habang papalapit siya, ang kanyang braso ay natakpan ng gininto ang apoy at sinuntok niya ng diretso ang dibdib ng pupe. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan niya, hinawakan ng pupe ang suntok at sumugod pabalik. Nagulat si Sam dahil ang suntok ay katulad ng kanya. Nagkunot ang noo ni Sam sa nakita niya. Hindi niya inakala na ang pupe ay may kakayahang gamitin din ang elemento ng apoy, at lalo siyang nagulat na bagaman hindi ito parehong gininto ang apoy, ang kamao ay halos magkapareho lalo na sa hitsura. Wala itong puwersang sumasabog na ginamit ni Sam sa pamamagitan ng pagpiga ng apoy, sa halip, ito ay isang karaniwang kamao lamang na natatakpan ng apoy. Lumihis si Sam ng isang hakbang at iniisip kung kinokopya ba ng pupe ang kanyang mga elemento o mayroon itong lahat ng elemento. Hindi gumamit si Sam ng ibang pag-atake gamit ang elemento at lumapit dito, ngunit nagsimulang umatake ang pupe gamit ang mga talim ng hangin at bola ng apoy. Walang ibang pag-atake gamit ang elemento. Patuloy na umiiwas si Sam, at nang malapit na siya sa pupe, kinuha niya ang kanyang sandata na Reaper at sinugod ito ng diretsyo ng walang anumang elemento. Dalang-dala ito ng purong lakas. Ngunit hindi naputol ang pupe, na basag lamang ang isang piraso ng kahoy na nagpapahiwatig ng kaunting pinsala, ngunit maaari pa ring lumaban ang pupe. Sa sandaling iyon, nagulat si Sam. Kinuha ng pupe ang isang espada na gawa sa kahoy na biglang lumitaw, at bago pa makapag-isip si Sam, nagsimulang umatake gamit ang kombinasyon ng espada at talim ng hangin. Ang mga sinag mula sa espada ay dumating patungo kay Sam na may napakalutong na mga bakas ng elemento ng hangin. Nakaiwas si Sam ng kaunti at muling tiningnan ang pupe. Sa susunod na ilang minuto, ang pupe ay ganap na nasa pag-atake gamit ang kombinasyon ng hangin, apoy at espada. Nagtanggol lamang si Sam habang sinusubaybayan ang pag-uugali ng pupe. Matapos ang mahabang panahon, napatunayan niyang hindi kinokopya ng pupe ang kanyang mga galaw o pamamaraan. Ito ay parang isang robot na naprograma na may ilang tiyak na elemento at pamamaraan sa labanan na tanging ma-trigger lamang kung gagamitin ng kandidato ang isang partikular na elemento o kasanayan sa pakikipaglaban. Dahil gumamit si Sam ng talim ng hangin, elemento ng apoy at espada, tumugon ang pupe gamit ang tatlong aspeto na ito. Para subukan ang kanyang teorya, hinayaan ni Sam na matamaan siya at pinagaling ang sarili gamit ang elemento ng liwanag. Nagulat siya nang ginawa rin ito ng pupe at muling nagsama ang nasirang piraso ng kahoy. Ngunit iba ang paraan ng pupe kaysa kay Sam. Nag-focus lamang si Sam ng liwanag sa kanyang sugat, habang ang pupe ay gumamit ng isang braso para lumikha ng liwanag sa sugat nito para gumaling. Kaya naman, mula sa naiintindihan ni Sam, ang pupe ay may lahat ng uri ng elemento na naprograma na at ma-trigger lamang kung gagamitin ng kalaban ang mga kasanayang gamit ang elemento. Biglang may naisip si Sam at nag-trigger ng pagsasama ng elemento. Nagbago siya ng anyo para maging katawan ng elemento ng apoy at umatake sa pupe ng malapit. Ngunit hindi nagbago ang anyo ng pupe para maging katawan ng elemento ng apoy. Sa halip, matapos itong pag-aralan si Sam ng ilang sandali, sinubukan nitong takpan ang sarili ng mga apoy na hindi eksaktong gumagana ng parehong paraan. Mula dito, napagpasyahan ni Sam na sinusubukan din ng pupe na matuto at mapabuti ayon sa lakas ng kandidato. Nalilibang siya sa pupe at hindi mapigilan na humanga sa mahusay na kasanayan ng lumikha nito. Sa isang segundo, nais niyang buwagin ito para suriin, ngunit imposibleng gawin iyon. Ngunit hindi na kailangang gawin iyon ni Sam, mayroon siyang kakayahan sa pagmamasid at kailangan lamang niya ng isang sandaling malapit na contact sa pupe. Ngunit hindi niya ito ginawa. Dahil ang unang silid ay may ganitong pupe, malamang na ang ikalimang silid ay may mas mahusay na pupe. Kaya naman nagpasya siyang tapusin na lamang ito. Sa sandaling iyon, tumigil si Sam at nagpadala ng isang laser patungo sa ulo ng pupe. Sa loob ng 2 segundo, ganap na nasunog ang ulo at bumagsak ang pupe. Lumabas si Sam ng silid, at nang siya ay pupunta na sa ikalawang silid, napansin niyang may tao na roon. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit hindi ito gumalaw. Naiintindihan ni Sam na sa palapag na ito, isang tao lamang ang maaaring gumamit ng silid sa isang pagkakataon. Hinintay niya ng 5 minuto hanggang sa bumukas ang pinto at isang tao ang ibinuhos palabas, lalo na, mukhang nawawala ng ulirat ang tao. Tanging nang isara ng malakas ang pinto ay nabalik sa katinoan ang tao. Ngunit medyo nalilito pa rin siya. Lumipat si Sam para buksan ang pinto nang pigilan siya ng taong lumabas. Teka, hindi pa ako tapos. Gusto kong subukan ulit.
Lumingon si Sam at tiningnan siya, at doon lamang niya napansin na ang lalaking ito ay mula rin sa templo ng Diyos ng Kidlat, hindi siya mula sa ibang imperyo. Kung ganoon, bakit ka lumabas? Dapat ka na lang nanatili doon. Tanong ni Sam habang sinusuri rin siya ng lalaki at napagtanto na mula siya sa isang imperyo. Agad na naging mapagmataas ang mga mata nito. Bakit ka maraming sinasabi? Umalis ka na lang. Nabuhos lang ako palabas ng hindi sinasadya. Hindi nagustuhan ni Sam ang tono ng kanyang boses at hindi na siya nag-abalang magsalita pa, lumingon siya at papasok na sana. Napakasuplado mo naman. Hindi gustong umatras ng lalaki at sinuntok siya, ngunit bago pa niya ito mapagtanto, ibinuhos siya ng lakas at bumagsak sa pader. Nagsuka siya ng dugo at ganap na nawala ng ulirat. Ngunit hindi na nakita ni Sam siya nang makabalik siya sa katinoan. Hindi na iniisip ni Sam ang pagtatagpo nilang iyon at pumasok sa silid. Sa pagkakataong ito, ang Pepe ay kapareho ng sa unang silid ngunit mas malakas ito kaysa sa una. Ang Pepe sa unang silid ay may parehong antas ng paglinang kay Sam, habang ang Pepe sa ikalawang silid ay isang hakbang na mas mataas kaysa kay Sam. Ngayon ay nasa antas 3 na malaking larangan si Sam, at ang Pepe sa ikalawang silid ay nasa antas 4 na malaking larangan. Hindi gumamit si Sam ng anumang lakas na elemento sa pagkakataong ito. Sinimulan niyang umatake ng malapit at pangunahin gamit ang mga kamao. Mabilis siyang sumuntok, nais niyang makita kung gagamitin din ba ng Pepe ang mga kamao lamang, ngunit hindi iyon nangyari, gumamit ang Pepe ng mga kamao at paa para umatake. Biglang hinawakan ni Sam ang mga braso ng Pepe at hinawakan ang leeg nito gamit ang isang estilong pagkakahawak na nakatayo. Ang kanyang lakas mula sa katawan ay ganap na gumagana habang ganap niyang pinipigilan ang mga galaw nito, at sa sandaling iyon ay ginamit ni Sam ang kanyang kakayahan sa pagmamasid. Ang panloob na istruktura ng Pepe ay simple, at ang mga kasukasuan ay mga simpleng mekanikal na kasukasuan. Bawat mekanismo ay gawa sa mga simpleng elemento ngunit may labis na pagiging komplikado at katumpakan. Ang ganitong uri ng robot ay hindi magiging posible sa modernong mundo dahil sa kakulangan ng mga materyales, pinagmumulan ng lakas, at kawalan ng kagamitan para sa tumpak na pagmamanupaktura at maisla na pagtitipon. Namasdan lamang niya ito ng isang segundo at napansin na may isang madilim na bagay na kumikinang sa gitna ng katawan nito. Hindi na siya nagtagal pa dahil alam niyang ang kanyang pangunahing target ay ang sa ikalimang silid. Hindi na niya kailangang suriin ang iba pa. Ngunit nananaig ang kanyang pagkaintriga at ginawa niya ito ng bigla. Bigla niyang binitawan ang isang malakas na apoy habang hawak pa rin ang Pepe sa pagkakahawak. Nagsimulang masunog ang kahoy, at nanalo si Sam sa loob ng ilang segundo. Bukas na ang pinto. Lumabas si Sam na may mga sunog na piraso ng kahoy na nakadikit pa rin sa kanyang damit. Hindi niya ito pinansin dahil akala niya ay mawawala na ito kapag siya ay lumabas ng pinto, akala niya ay may mga hakbang na inilagay para hindi maipasa ng mga kalahok ang mga bagay palabas. Ngunit nang lumabas siya, nagulat siya nang makitang nakadikit pa rin ang mga piraso ng kahoy sa kanyang damit. Lubos siyang nagulat at hindi napansin na may isang grupo ng 4 na tao sa harap niya at isa na rito ang lalaking ibinuhos niya kanina. Habang natutuwa si Sam na napagtanto niyang maaari niyang dalhin ang mga bagay palabas, sinimulan silang umatake ng grupo ng 4, at sa wakas ay napansin na sila ni Sam. 2 minuto mamaya, may malungkot na ekspresyon si Sam dahil ang kanyang mahalagang pag-iisip ay naabala, at sa paligid niya ay ang 4 na tao na nakahandusay at dumudugo mula sa kanilang bibig. Lahat ng kanilang ngipin ay natanggal at namumula at namamaga ang kanilang mga mukha. Hindi na muling tiningnan ni Sam sila at pumunta patungo sa ikatlong silid. Kabanata 225. Pumasok si Sam sa ikatlong silid, at ang Pepe ay may 2 hakbang na mas mataas na antas ng paglinang kaysa sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinahabaan ang laban at gumamit agad ng mga laser nang pumasok siya. Ayon sa mga tuntunin, sinusubukan muna ng Pepe na gamitin ang parehong elemento tulad ng kandidato. Nang subukang gamitin ng Pepe ang lakas ng elemento ng liwanag, nasa kalamangan na si Sam. Nang hindi magamit ng Pepe ang lakas ng elemento, may sinag ng liwanag na lumabas mula sa puso nito at sinuri si Sam, pagkatapos ay biglang nagbato ang Pepe ng isang bola ng apoy patungo sa kanya. Nagulat siya saglit at muntik nang tumigil. Ngunit mabilis siyang nakabawi at patuloy na umatake. Umangkop si Sam sa pag-atake at sa pagkakataong ito, hindi na siya gumamit ng ibang elemento maliban sa laser. At hindi nagtagal ay sumugod ito ng isang talim ng hangin. Naiintindihan na niya ngayon na halos may lahat ng uri ng mga backup na plano para sa bawat sitwasyon. Lalo siyang natutuwa sa mga Pepe na ito at kailangan niyang tiyakin na makukuha niya ang lihim sa likod ng mga bagay na ito. Ito ang pinakamababang teknolohiya ng panahong ito na kanyang naranasan. At hindi niya ito iiwan. Maaari pa itong maging pinakamahalaga at mahalagang gantimpala na makukuha niya sa tore.
Matapos ang 5 minuto pa, natapos ni Sam ang laban at lumabas, ngunit sa pagkakataong ito ay may dala siyang iba pa sa kanyang imbakan ang isang braso ng papel. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok para malaman kung tama ang kanyang hula o hindi, kung pinapayagan siyang kumuha ng mga bahagi ng papel palabas at tila ay hindi imposible. Nagalak siya habang papalapit na siya sa ika-4 na silid, ngunit sa pagkakataong ito, hinadlangan na naman siya. Nang tingnan niya ang taong humahadlang, hindi siya nagulat si Arthur ito. Napakasuplado mo namang manakit ng mga alagad ng templo ng Diyos ng Kidlat. Tanong nito nang may malamig na tono. Hindi na nag-abalang sumagot si Sam at lalampasan na sana ito, ngunit hinadlangan na naman siya nang itira pa ni Arthur ang kanyang braso. Umaksyon si Sam at hinawakan ang braso nito at sinimulang ikiling, at sa lalong madaling panahon ay hinawakan niya ang braso ni Arthur at pinaupo itong pasulong habang patuloy na ikinikiling. Ginamit niya ang kanyang buong lakas, hindi naman karaniwang kalaban si Arthur at isa rin siyang naglilinang na nasa antas ng malaking larangan. Ngunit sa malaking lakas ng isip ni Sam na sinamahan ng pagpapalakas ng kanyang pisikal na katawan, kaya niya itong pantayan. Mahirap na nagpaglaban si Arthur, ngunit dahil nasa kalamangan si Sam sa pagkakauna niya ng aksyon, kinuha niya ang Reaper at inilagay ito sa lalamunan ni Arthur. Mababa ang pasensya ko sa mga tulad mo. Sa susunod mong paggalaw, handa ka nang makipaglaban hanggang kamatayan, dahil hindi ako titigil hanggang sa mamatay ka o ako. Ang boses ni Sam ay kasing lamig ng yelo at hindi man lang siya kumibo habang binabalaan ito ng kamatayan. Talagang nababagot at nababwisit na siya sa mga mapagmataas, hindi makatwiran, mapagmataas at mangmang na mga tao na kanyang nakilala sa mundong ito. Noon ay nasa tuktok siya ng mundo, kung saan pantay ang pagtrato sa kanya ng mga taong nasa tuktok ng lipunan. Mula roon ay natutunan niya ang isang bagay, ang taong masyadong nagsasalita tungkol sa kanyang pagiging higit sa iba dahil sa mga walang kwenta at mabababang dahilan tulad ng kapanganakan, lahi, kulay, relihiyon, at mga mana na kanyang nakuha ng walang pagsisikap kabilang ang pera, kapangyarihan at autoridad. Ang mga taong ito ay walang ibang silbi kundi ang magsayang ng espasyo. Wala silang sapat na kakayahan para makuha ang gusto nila at hindi nila alam kung paano maging kontento sa mayroon sila. Parang mga kambing sila na hindi kailanman mabusog. Hindi nila kailanman makukuha ang sapat na respeto, yaman, at pagiging higit sa iba. Kung hindi lamang dahil kailangan niyang ligtas na umalis sa lugar na ito matapos at wala siyang paraan para harapin ang templo ng Diyos ng Kidlat sa ngayon nang walang anumang paghahanda, sana ay pinatay na niya sila doon at ngayon. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hahayaan na niya silang ganito. Maaari niya namang isipin muna ang mga kahihinatnan kung talagang dumating na sa puntong kailangan na. Kailangan na lang niyang paksain ang ebidensya. Inalis niya ang kanyang espada at umalis ng lugar. Pumasok siya sa ika-4 na silid. Sa ika-4 na silid, naging seryoso na ang mga bagay. Malaki ang agwat ng lakas, at ang tanging kalamangan ni Sam laban sa mga pupe ay ang mga selula ng lakas at ang kanyang mabilis na pagbabalik ng lakas. Dahil naiintindihan na niya ang kahirapan, kumuha siya ng oras at tumagal ng kalahating araw ang laban. Sa huli, natalo niya ang pupe ng ika-4 na silid matapos ang kalahating araw. Pagkatapos noon, ang hinihintay na ika-5 silid na lang ang natitira para sa kanya. Ito ang kanyang destinasyon mula pa noong una, at ang lahat ng 4 na silid ay ginamit niya para suriin ang mga pupe. Naiintindihan na niya ang ilang bagay tungkol sa mga pupe na ito. Parang mga robot na naprograma sila, bawat bahagi ay gawa sa mga simpleng elemento na pinagsama-sama para makabuo ng komplikadong mekanismo. Mayroon silang lahat ng uri ng mga kombinasyon na naitala at naprograma sa kanila, at gumagamit lamang sila ng parehong mga elemento tulad ng kalaban. Bukod pa rito, hindi tumutugon ang mga pupe tulad ng mga bagay na walang buhay, tumutugon sila tulad ng isang taong kalaban para sa mga bagay tulad ng pagkakahawak sa leeg, pag-atake sa ulo at pag-atake sa puso. Kahit na walang mga mahahalagang bahagi doon, ang sistema ay sinusuri ang antas ng pinsala at eksaktong nagpapasya kung sino ang mananalo. Lubos na humanga si Sam dito. Habang naghahanda si Sam para sa ika-5 silid, inilalabas ni Arthur ang kanyang galit sa pupe sa ika-3 silid. Sa kanilang pagtatalikuran, naramdaman niyang parang tinitingnan siya ng isang mandaragit at kusang tumigil siya dahil sa instinto. Nagbalik lang sa kanya ang kanyang katawan at isip matapos umalis si Sam, at ang mga aksyong iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkamuhi sa sarili. Napakasuplado ng isang simpleng mamamayan mula sa isang imperyo na gawin ito sa akin. Napakasuplado niyang bantahin ako. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya sa sandaling lumabas siya ng palasyo. Sigaw niya habang nagpapalitan sila ng suntok ng papel. Tinapos niya ang unang 2 silid ng hindi gaanong nahirapan, ngunit ang ika-3 silid na may mas malakas na papel na gawa sa kahoy ay lubos na nagpapahirap sa kanya.
Ngunit hindi siya umatras, patuloy siyang nagpapalitan ng suntok na nagdudulot ng magkaparehong pinsala. Ngunit hindi niya ito pinansin, kailangan niya lang ng paraan para ilabas ang kanyang inis sa ngayon, kung hindi ay mababahaan siya sa palasyo ng mga mana. Samantala, pumasok si Sam sa ikalimang silid at agad siyang natalo sa unang pagtatangka. Tama iyon, natalo siya at ibinuhos palabas, ngunit hindi siya nawala ng kalmado. Dahan-dahan siyang tumayo at lumipat sa tabi at umupo ng nakatagilid habang nagsimulang mag-isip. Hindi niya inakalang mananalo sa yugtong ito sa unang pagtatangka. Isang kalaban na 4 na hakbang na mas malakas kaysa sa sarili mo ay hindi basta-basta matatalo, lalo na kapag ang kalaban ay gumagamit ng parehong mga elemento tulad mo. Nakaya niyang makipaglaban ng mga 5 minuto, ngunit hindi na niya magawa pa ng higit pa dahil sa napakalaking agwat ng lakas. Ang kanyang tanging kalamangan hanggang ngayon ay ang laser na hindi kayang gamitin ng Popeye, ngunit dahil sa agwat ng lakas ay halos hindi na ito nakakapagdala ng pinsala. Sinimulan ni Sam na suriin ang mga bagay at paulit-ulit na inaalala ang lahat ng nangyari. Ayaw niyang basta gamitin lang ang selula ng lakas para matapos na lamang ito. Kailangan niya talaga ang kakaibang bagay na kumikinang sa puso ng Popeye. Kung paputukin niya ito ng buo, ideklara siyang panalo, ngunit hindi niya makukuha ang bagay na iyon. Patuloy siyang nag-iisip kung ano ang mga kalamang mayroon siya laban sa Popeye, at matapos ang ilang pag-iisip, may isang salita na pumasok sa kanyang isip. Inhenyeriya. Mas mahusay niyang naiintindihan ang mga mekanismo sa Popeye kaysa sa sarili ng Popeye. Bigla siyang nagbukas ng mga mata nang makita ang bagong pagkakataong bumukas sa kanyang isip. Tama iyon, maaaring mas malakas ang kahoy at katumbas ng katawan ng isang mandirigmang nasa ika-7 antas ng malaking larangan, ngunit gawa pa rin ito ng iba't ibang mekanismo na pinagsama at protektado ng balat na gawa sa kahoy. May mga bagong ideya si Sam sa kanyang isip at nais niyang subukan ito. Ngunit hindi niya magagawa ito diretso sa ikalimang silid dahil matatalo siya bago pa niya makuha ang mga resulta na maaari niyang suriin, kaya naman pumunta siya muli sa unang silid. Sa pagkakataong ito, ang mga taong nakatayo sa harap ng silid ay umalis sa daan, at kahit ang taong lumabas lamang kanina ay hindi na nagpadala ng gulo. Mabagal na pumasok si Sam sa silid, at matapos ang ilang minuto ay lumabas siya na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha habang nakapikit ang mga mata. Sa ngayon, ang kanyang pandama ay nasa loob ng espasyo ng imbakan, kung saan niya inimbak ang mga nakuha niya sa unang silid. Dala ang parehong sigla at pagiging masigasig, pumunta si Sam patungo sa susunod na silid. Kabanata 226. Sa susunod na araw, abala na abala si Sam sa silid 2 at silid 3. Sa pagkakataong ito, maingat niyang kinuha ang lahat ng kailangan niya mula sa 2 silid na iyon at pumunta sa ika-4 na silid kung saan siya nagtagal ng isang araw pa. Pagkatapos noon, lubos na nasiyahan na siya sa kanyang mga plano dahil paulit-ulit niya itong sinubukan sa unang 4 na silid. Sa wakas, kinabukasan na ang oras para harapin ang mas malaking banta. Ang ika-5 silid. Sa sandaling pumasok siya sa silid, nakita ni Sam ang pamilyar na Popeye na gawa sa kahoy. Walang pagkakaiba ang Popeye na ito sa unang Popeye, magkapareho sila ng hitsura. Ang tanging pagkakaibang napansin niya ay ang tigas ng kahoy na ginamit at ang bagay na asul na kumikinang sa loob ng Popeye. Ang iba pa, kabilang ang istruktura at hitsura, ay pareho sa lahat ng 5 Popeye. Agad na umaksyon si Sam nang hindi na naghintay na umatake muna ang Popeye. Diretso siyang lumapit sa Popeye nang walang anumang tusong paraan at yakapin ito ng mahigpit. Yakap niya ito na parang ang kanyang buhay ay nakadepende rito at hindi nagpakita ng anumang palatandaan na bitawan ito. Sinimulan ng Popeye na ilipat ang mga kamay at hampasin siya sa likuran, ngunit hindi kumibo si Sam. Isinara niya ang kanyang mga mata habang tinitiis ang mga suntok. Ang kanyang Amerikana na gawa sa balahibo ay nagpakita ng mahusay na kakayahan, bagaman ito ang tumanggap ng karamihan ng pinsala, ang panginginig mula sa bawat hampas ay nakakapagdala pa rin ng kaunting pinsala sa likuran ni Sam. Ngunit hindi ito pinansin ni Sam dahil ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis habang siya ay nakatutok sa katawan ng Popeye. Gumagamit siya ng kakayahan sa pagmamasid sa katawan ng Popeye habang sinusuri ang bawat bahagi na nagpapagalaw dito. Habang siya ay tinatamaan, samuka si Sam ng dugo ngunit hindi siya tumigil. At hindi nagtagal, ang isang braso ng Popeye ay tumigil sa paggalaw at naging mahina na lamang. Ngunit ito pa lamang ang simula. Sa loob ng 2 minuto, ang isa pang braso ay naging mahina rin at bumababa na ang bilang ng mga hampas. Nakahiga na ang Popeye sa sahig at gumugulong habang sinusubukang alisin si Sam, ngunit may ibang ginagawa si Sam. Sa kanyang paningin na may kakayahan sa pagmamasid, sinusubaybayan niya ang bagay na kumikinang sa dibdib ng Popeye at nakita niyang may isang manipis na sinulid ng lakas ng isip na kumukonekta sa Popeye at sa silid. Mayroon din namang bakas ng lakas ng isip sa bagay na iyon, tulad ng sa mga naunang Popeye.
Nakatutok si Sam sa bakas ng lakas ng isip na nagsisilbing ugnayan sa pagitan ng silid at ng bagay, at sinimulang ipanghina ito. Ang bakas ng lakas ng isip ay parang isang pirma ng isang tao. Ang isang tao ay naglalagay ng kanyang bakas gamit ang kanyang lakas ng isip at pandama sa isip. Ang bakas ng lakas ng isip ay isang uri ng pagsusulat gamit ang mga simbolo, maliban na lamang na ang tinte ay pinalitan ng lakas ng isip at gumagamit ito ng lakas ng isip mula sa hangin para manatili at mapanatili ito ng mag-isa. Hindi lubos na marunong si Sam tungkol sa mga bakas na ito, ngunit alam niya ng kaunti. Karaniwan, ang isang bakas ay maaari lamang burahin ng isang taong may kapareho o mas mataas na lakas kaysa sa taong naglagay nito. Malinaw na ang taong naglagay ng bakas sa pupe ay hindi kayang pantayan ni Sam sa ngayon, hindi bababasa sa aspeto ng lakas. Ngunit nakaisip siya ng ibang paraan. Ang kanyang likas na kakayahan mula sa kanyang puso ng lakas ng isip. Anuman paman, ang bakas ng lakas ng isip ay mahalagang isang anyo ng lakas ng isip at hanggat ito ay lakas ng isip, magagawa ni Sam ang anumang gusto niya kung makakahanap siya ng paraan para ipanghina ito. At nagtagumpay siya. At hindi nagtagal, nagsimulang bumagal ang pupe habang unti-unting nawawasak ang bakas. At ang sinulid na kumukonekta sa bagay at sa silid ay naputol. Parang isang senadorias iyon inilagay ni Sam ang buong pupe na gawa sa kahoy sa kanyang dimensyon. Matapos ang 2 segundong katahimikan, inihayag na si Sam ang nanalo at bumukas ang pinto. Masakit pa rin ang kanyang likuran at may dugo pa rin sa kanyang bibig, ngunit may labis na kasiya siyang ngiti sa kanyang mukha. Nakuha na niya ang gusto niya at masaya siya. Umupo siya sa gitna ng koridor habang pinapagaling ang sarili bago pumunta sa ika-4 na palapag. Sa ika-4 na palapag, walang bakas ng mga tao. Napakakaunting tao lamang ang may karapatang pumasok dito, maaaring kahit sina Jack at Philip ay hindi kwalipikado. Maaaring may pagkakataon si Nicholas. Tiningnan ni Sam ang paligid at walang anumang marka na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa palapag na ito. Buksan niya ang unang pinto at pumasok. Sa sandaling pumasok siya, nakita niya ang 2 ibang tao sa loob ngunit hindi sila mula sa templo ng Diyos ng Kidlat o mula sa ibang imperyo na nasa ilalim ng jurisdiction ng templo. Mga tao sila mula sa ibang lugar. May isang plataporma sa gitna ng silid at ang 2 tao ay nakatayo sa magkabilang gilid nito. May isang hologram na lumulutang sa hangin na nagpapakita ng isang pag-atake na uri ng kidlat. Huminga siya ng isang hakbang pasulong para mas mapagmasdan ito ng malapit, at lumitaw ang isang hanay ng mga salita sa pamilyar na holographicong screen. Ang taong makakapanatili sa plataporma sa loob ng isang buong araw ay makakakuha ng pagkaunawa at kaalamang kailangan para maisagawa ang pamamaraan. Ngunit ang kondisyon ay isang tao lamang ang maaaring manatili sa plataporma, at sa sandaling pumasok ang ibang tao sa plataporma, kailangang magsimula muli ang naunang tao at hindi isasaalang-alang ang oras na natapos na niya sa plataporma. Ang pinakamahalagang bagay ay isang tao lamang ang makakakuha ng pamamaraan, at pagkatapos noon ay wala ng silbi ang plataporma. Maaaring gumamit ang mga kandidato ng anumang paraan para manatili sa plataporma, at walang mapapahamak dahil ang mga nasugatan ay mapoprotektahan ng palasyo at ligtas sila mula sa anumang sitwasyong maaaring ikamatay. Ngunit sa sandaling makialam ang palasyo, ang taong iniligtas ay maaalis na at hindi na makakapasok sa parehong silid. Matapos ang mga salitang iyon, nawala muli ang screen. Tiningnan ni Sam ang 2 kandidato na tumingin din sa kanya. Ang 3 ay nagpapalitan ng tingin. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi umaksyon ang 2. Ang unang taong makakapunta sa plataporma ay aatakihin at maaaring mawalan ng pagkakataong makuha ang pamamaraan. Bagaman hindi lahat ay gumagamit ng kidlat, alam niyang ang mga taong ito ay mula sa ibang kapangyarihang kasing lakas ng templo ng Diyos ng Kidlat, at magkakasalungat sila. Sigurado si Sam na ang mga matandang pinuno ng mga taong ito ay nagbigay ng paalala na dapat nilang pigilan ang ibang kapangyarihan na makuha ang mga kayamanan kahit na sila mismo ay mabaigo. Ang unang 3 palapag ay walang masyadong magagawa dahil hindi alam ng sino man kung sino ang makakakuha ng mga gantimpala. Kaya hindi nila magawang makialam ng husto. Ngunit ngayong may mga bagay na maaari nilang kontrolin sa pamamagitan ng kanilang pagkikialam, hindi nila ito ay papalagpas. Tiningnan ni Sam ang hologram at saka ang 2 tao. Bumubuka na sana siya ng bibig nang bumukas ang pinto at pumasok ang isa pang kandidato. Parang may kasunduan sila tungkol sa oras. Sa susunod na oras, maraming kandidato ang pumasok sa silid. May kabuuang 30 kandidato ang pumasok sa silid na parang lahat sila ay tinawag dito. Sa kanila, mula sa lugar ng templo ng Diyos ng Kidlat ay sina Sam, Arthur, Arman, Nicholas, at isa pang kandidato na hindi niya alam ang pangalan ngunit mula rin sa ibang imperyo. Hindi alam ni Sam kung bakit lahat ng kandidatong ito ay lumitaw sa silid na ito.
Maaari naman silang pumunta sa ibang silid kung makikita nilang may tao na sa unang silid. Lumapit si Sam kay Nicholas at tanong. Bakit kayong lahat ay narito? Wala bang ibang silid? Sinusubukan namin, ngunit hindi sila babukas, ito lang ang silid na nagbibigay ng pasukan. Sa tingin ko, babukas lamang ang susunod na silid kapag natapos na ang gawain dito. Nagtigilan si Sam saglit at tanong. Interesado ka ba sa pamamaraang ito? Hindi. Hindi ito kapaki-pakinabang sa akin. Bakit? Gusto mo ba ito? Hindi, gusto ko lang kumpirmahin. Baka hindi ako interesado sa pamamaraan, ngunit interesado ako sa labanan. Well, maaari akong magbigay sa iyo ng pagkakataon. Pagkatapos noon, lumakad si Sam patungo sa plataporma at umupo doon. Agad na naging alerto ang mga kandidato sa paligid ng plataporma, ngunit walang agad na umaksyon. Sa huli, ang nagsimulang umatake ay ang kalahok mula sa ibang lugar. Hindi siya gumagamit ng kidlat, ngunit naisip niyang maaaring gumagamit si Sam nito at ang layunin nila ay pigilan ang ibang grupo na makuha ang pamamaraan, kaya umatake siya. Isang sibat na yelo ang lumipad patungo kay Sam, ngunit tinanggap lamang ito ni Sam gamit ang dalawang daliri at ibinato patungo sa isa pang kalahok na kasama ng unang umaatake at handa na ring umatake. Ang sibat ay tumago sa balikat ng taong iyon, na huminto sa kanya mula sa pagsasalita ng isang spell. Nakita ng mga tao ang walang pakialam na ugali ni Sam at lalong naina sila, at nagsimulang dumating ang mga pag-atake. Tanging ang mga mula sa lugar ng templo ng Diyos ng Kidlat ang hindi umaatake. Ngunit hindi nagpakita ng takot o gulat si Sam. Kinuha niya ang kanyang espadang Reaper at inikot ito sa hangin. Ang liwanag ng espada ay lumabas kasama ang hangin at hinati ang lalamunan ng kalaban. Ngunit sa sandaling malapit nang pumutok ang dugo mula sa sugat, isang asul na liwanag ang lumitaw at binuhat ang tao na agad namang nawala. Biglang tumigil ang mga pag-atake. Walang sino mang nang-ahas na gumalaw dahil ayaw nilang maging unang umaatake. Mula sa unang pag-atake, naiintindihan na nila na malakas si Sam. Kahit na ang ilan ay sapat na malakas para makipaglaban sa kanya at may kumpiyansa pang talunin siya, mapapahamak pa rin sila. Kahit na talunin nila si Sam, hindi nila makakaya na makatakas ng walang sugat, kaya ang mga natitirang tao ay papatayin sila. Eksaktong iyon ang inaasahan ni Sam kaya't may kumpiyansang umaksyon siya. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay walang sino mang may balak. Ang ilang grupo ay nag-uusap tungkol sa paraan para malutas ang sitwasyon, ngunit bago pa sila makapagsalita, naunahan sila ni Sam. To be honest, wala akong interes sa pamamaraang ito dahil hindi ako gumagamit ng kidlat at hindi ako kabilang sa anumang kapangyarihan, kaya wala rin akong interes sa mga hidwaan para sa kapangyarihan. Kaya may iminumungkahi ako. Hayaan kong ang taong magbabayad sa akin ay maupo sa plataporma, at babantayan ko sila sa buong panahon. Kailangan ko lang ng maraming espiritual na bato, at makakakuha kayo ng pagkakataong ma-access ang plataporma na ito. Lahat ay tumahimik sa silid. Hindi nila alam kung paano sasagutin. Tiningnan ni Sam ang grupo na nalilito at ngumiti kay Nicholas. Naiintindihan na rin ni Nicholas kung ano ang ginagawa ni Sam. Dahil hindi niya kailangan ang mga pamamaraan sa labanan na ito, ginagamit niya ito para kumita ng pera. Napagpasyahan ni Sam na gawing pagkakataon ang bawat sandali. Sa huli, kailangan niyang manatili sa lugar na ito ng matagal. Kabanata 227. Ang mga salita ni Sam ay parang mahika at hindi nagtagal ay may isang tao na nagtaas ng kamay. Wala pa iba kundi si Arman. Magkano? Tanong niya ng diretso. Magkano ang kaya mong bayaran? 50 milyon. Naisip muna ni Sam bago nagsalita. Ang pamamaraan ay nagkakahalaga ng higit pa sa 50 milyon, ngunit sasang-ayon ako sa isang kondisyon. Hindi ko kailangan ang mga espiritual na bato, kailangan kong bayaran mo ako gamit ang mga mineral mula sa templo ng Diyos ng Kidlat. Alam kong hindi ibinebenta ng pamamahala ng mga mineral ang ilang uri sa mga dayuhan, ikaw ang bahala na makakuha ng mga mineral na nagkakahalaga ng 50 milyon. Kung sasang-ayon ka, ayos na iyon. Basta, hindi nagatubiling sumang-ayon si Arman. Habang lumalapit si Arman, bumaba si Sam at hinayaan itong umupo sa plataporma. Arman, tumigil ka, kailangan ko ang pamamaraang ito. Humarap si Arthur para pigilan si Arman, ngunit hindi ito sumagot at tiningnan lamang si Sam. Ikaw ang bahala na pigilan ang sino mang lalapit hanggang sa makuha ko na ang pamamaraan. Sa mga salitang iyon, umupo siya sa plataporma. Ngunit hindi siya nagpahinga. Ang pagpigil ni Sam sa iba ay isang proteksyon. Kung kusang tumulong si Sam sa kanya nang walang hinihinging kapalit, siguradong magdududa siya, ngunit dahil may binabayaran siyang halaga, maaari na niyang tiwalaan ito ng bahagya. Basta tipirin niya ang kanyang lakas at hayaan si Sam na harapin ang mga kalaban at pahinain sila, sigurado siyang makakaya niya. Kinuha niya ang kanyang tibak at hawak ito ng mahigpit.
Tiningnan ni Sam si Nicholas at binigyan ito ng senadorias na lumapit. Hatid tindig tayo. Paano iyon? Tanong ni Sam, at tumango lang si Nicholas bilang sagot. Habang lumalapit si Nicholas, kumuha si Sam ng ilang disk ng porma sayon at inilagay ito sa plataporma at isinaaktibo. 3 porma sayon ang nagsimula. Ito ay para sa kaso na may makalusot sa kanila. Kung ibibigay na lang ni Sam ang mga porma sayon kay Arman, malamang na masisira ito ng pinagsama-samang pag-atake ng mga kandidato. Ngunit ngayong si Sam at Nicholas ang nangunguna sa pagharap sa mga kandidato, maaaring tumulong ang mga porma sayon na ipagtanggol laban sa mga natitirang pag-atake. Kinuha ni Sam ang Reaper at tumayo sa tabi ni Nicholas. Paano kung magkaroon tayo ng kompetisyon? Tingnan natin kung sino ang mas maraming kalaban ang matatalo. Ang mananalo ay makakakuha ng 60%. Sabi ni Nicholas. Sige, ngumiti si Sam bilang sagot. Ang ibang mga kandidato ay pa rin nalilito at hindi alam ang gagawin. Kung sila ang unang umaatake kay Sam, mauubos sila kahit na makalusot pa sila at pagkatapos noon ay kailangan pa nilang harapin si Arman na nasa mabuting kalagayan, at pagkatapos noon ay kailangan pa nilang ipagtanggol ang sarili laban sa iba pang kandidato habang pagod na sila. Sa sandaling iyon, may nagsalita mula sa likod ng mga tao. Magkasundo tayo. Lumingon lahat ng kandidato at tiningnan ang taong nagsalita. Patuloy na nagsalita ang tao. Mga tao mula sa templo ng Diyos ng Kidlat iyon, walang kaalyado at hindi naman kapakipakinabang sa kanila ang mga pamamaraan ng Kidlat. Magkaisa tayong labanan ng templo ng Diyos ng Kidlat at talunin sila magkasama. Mamaya, ang mga alagad mula sa Lightning Spear Sect at Thunderbolt Sect ang kukuha ng mga pamamaraan. Gagawin din natin ito para sa susunod na 4 na silid, at ang 2 sektang iyon ay magbabayad ng kabayaran sa 3 ibang kapangyarihan. Sang-ayon ba kayo? Tumaas ang kilay ni Sam habang tiningnan ang kandidato na nagsalita. Nandoon pa rin ang pagkikialam ng palasyo at hindi niya makita ang mukha ng tao. Ngunit dapat niyang sabihin na humanga siya sa lalaking ito. Ginamit niya rin ang paraan ni Sam na gamitin ang sandaling ito para makakuha ng isang bagay. Dahil hindi nila kailangan ang mga pamamaraan ng Kidlat, maaari nilang pigilan ang lahat na hindi gamitin ito o piliin ang susunod na pinakamabuting opsyon na hayaan ang kanilang mga kaalyado na makuha ito. Ngunit wala siyang dahilan para pagsamasamahin ang lahat ng kandidato para makuha ang gusto niya at ang paraan ni Sam ay tumulong sa kanya. Mula sa kanyang mga salita, hindi maganda ang relasyon ng templo ng Diyos ng Kidlat sa ibang kapangyarihan. Ngayong nagkasundo si Sam sa isang tao mula sa templo, maaari na niyang gawing karaniwang kalaban sila at ipagsama-sama ang iba. Ngayon ay magiging maayos na ang kanyang plano. Nagsimulang mag-usap ang mga tao, at may isang tao mula sa isang grupo ang sumigaw. Sangayon ng Lightning Spear Sect. At hindi nagtagal ay may isa pang boses na nagsalita. Sangayon ng Thunderbolt Sect. Nanunood si Arthur habang lumalala ang sitwasyon at nangangitim ang mukha niya. Ayaw niyang maging pampublikong kaaway, at hindi siya sigurado na kayang talunin ang mahigit 20 tao. Tungkol sa pakikipagsama kay Sam, hindi niya iyon naisip kahit minsan. Tiningnan niya ang mga taong unti-unting nagkakaisa at nagsalita. Hindi ako makikialam dito. Aalis na ako. Ang huling tao mula sa ibang imperyo sa ilalim ng templo ng Diyos ng Kidlat ay umalis din matapos umalis si Arthur. Tiningnan ni Sam ang mga natitirang kandidato na nagsisimulang magkakaisa at handa na siyang makipaglaban. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa taong nagmungkahi na magkaisa sila. Maaaring humanga si Sam sa plano ng lalaking ito ngunit hindi ibig sabihin noon ay gusto niya ito at kung may isang tao na gustong gumamit ng kanya para sa kanilang balak, dapat nilang tiyakin na kayang hawakan ang mga kahihinatnan nito. Tiningnan niya ng diretso ang kandidato at siya ang nagsimulang umatake, na nagulat sila. Inikot niya ang kanyang espada patungo sa pinakamalapit na kandidato. Ang Reaper ay gumalaw na may pulang kidlat habang hinati nito ang braso ng tao. Walang sino mang nasa silid na may mas mataas na antas ng paglinang kaysa sa ikalimang antas ng malaking larangan, kaya lubos na may kumpiyansa si Sam na kayang talunin sila. Hindi na niya kailangang magpursige pa. Sa buong palasyo, ang tanging mga taong makakapagbigay sa kanya ng magandang laban ay sina Nicholas, Arman at Arthur at ngayong wala na silang 300, wala na siyang dapat ipag-alala. Nagsimulang magwakas si Sam at Nicholas. Ang espada at sibat ay makikita lamang bilang mga kidlat ng metal. Naririnig ang mga sigaw ng mga tao. Habang nagpapatuloy ang laban, hindi napigilan ni Sam na maramdaman ang pagkabagot. Matapos ang lahat ng oras na kanyang ginugol sa mundong ito, maliban kay Nicholas ay napakababaw ng bawat laban para sa kanya. Matapos ang ilang panahon, napansin ni Sam na may 4 na ibang tao na hindi sumali sa laban. Sila ay maingat na nanunood, at isa na rito ang nagsimula ng lahat. Sa loob ng 10 minuto ay natapos na ang laban, hindi man lang pawis na pawis si Sam.
Sa huli, hindi tulad noong gumamit siya ng laser, hindi na siya nagpigil ngayon. Mahigit 6 na tao ay halos mamatay na kung hindi sila iniligtas ng palasyo. Tiningnan ni Sam ang huling 4 na tao na sinusuri rin siya. Ngunit hindi iniisip ni Sam kung umaatake ba sila o hindi. Mula sa laban ay natuklasan niya na may 4 na ibang tao na may tatuho sa kanilang likod, isang bagay na labis na nagulat sa kanya. Ngunit hindi siya kumibo dahil nasa gitna pa siya ng laban. Ngayong may pahinga na siya, nagsimulang mag-isip. Sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang eksaktong hitsura ng mga tatuho, at bago pa niya ito maobserbahan ay inilabas na sila ng palasyo. Ang 4 na tao ay mas mahina ngayon dahil ang kanilang antas ng paglinang ay nasa unang antas pa lamang ng malaking larangan. Ngunit sila pala ang pinakamahirap na kalaban sa lahat. Ngunit ang pinakamahirap ay nakatayo mismo sa harap niya. Ang 4 na tao ay nagpalitan ng tingin habang naghahanda silang makipaglaban. Iniisip ni Sam kung kailangan niyang suriin muna ang mga taong ito bago sila talunin. Masyado siyang abala sa mga nangyayari sa palasyo na nakalimutan niya ang mga kakaibang tatuho, at 4 na tao na ang naalis niya bago pa niya maobserbahan ang mga tatuho. Ngayong naalala na niya ito, kailangan niyang tiyakin na makita kung ang 4 na ito ay may tatuho at kung meron man, ano ang hitsura nito. Kailangan niyang makalapit ng maraming impormasyon hanggat maaari at kailangan niya itong makuha ng mabilis. Mula noong siya ay lumitaw sa mundong ito, alam niyang may layunin si Ling Tian kung bakit kinuha niya ang kanyang kaluluwa at inilagay sa katawang ito. Kaya naman kailangan niyang malaman kung bakit siya narito bago matupad ang layunin ni Ling Tian para makapaghanda siya sa anumang darating. Tiningnan niya ang 4 na tao na naghihintay pa rin at nagsalita. Hinihintay niyo ba akong mag-imbita o ano? Binigyan ng senadorias ng lalaking nagsimula ng laban ang iba pang 3 at kumilos sila. Isa ay pumunta kay Nicholas na may dalang sibat at gumagamit pa ng elemento ng kidlat. 2 sa natitirang 3 ay lumapit kay Sam, at sandaling lahat ay abala. Habang naglalabanan sila, biglang umalangaw-ngaw ang hangin, at sa loob ng ilang segundo ay gumawa si Sam ng isang malaking galaw at nahawakan ang isang bagay sa hangin. May isang maliit na dart sa kanyang kamay, at ang nagbato nito ay ang taong nagsimula ng lahat. Hinaypan ni Sam ang dart at nagsalita. Po sa song gamot, dapat ko nang inasahan iyon. Hindi naman kay Sam inilaan ang dart, kay Nicholas ito inilaan, dahil alam ng lalaki na si Sam ay maingat sa kanyang paligid at si Nicholas naman ay tuwid ang ugali. Ngunit nahawakan pa rin ito ni Sam, at nang mabaigo ang kanilang plano ay narinig ng mga kandidato ang isa pang sipol at tumagos ang dart sa isa sa mga kandidatong nakikipaglaban kay Sam. Ngunit hindi tumigil ang mga pag-atake. Lumapit siya sa kandidatong nataman at hinati ang likod nito at nakita niya ang inaasahan niyang makita. May tatuho sa likod ng tao, isang malaking alon na naaayon sa katotohanan na ang tao ay gumagamit ng lakas ng elemento ng tubig. Ngunit hindi siya nanatili doon ng matagal. Matapos niyang tandaan ang hitsura nito, ipinagpatuloy niya ang laban at natapos ang iba pang 2 matapos niyang makita ang kanilang mga tatuho. Lahat sila ay may tatuho sa kanilang likod, at kasama na siya mismo, may kabuuang 10 tao na may ganitong tatuho. Kung tama ang kanyang hula, 10 lang talaga ang mayroon nito. Lalong nadagdagan ang kanyang pagkaintriga at pagkabalisa. Bakit maraming tao ang may ganitong tatuho at bakit sila nagtipon sa iisang lugar? At totoo bang 10 lang sila? Lalong dumami ang mga tanong sa isip ni Sam, ngunit walang paraan para malaman ang sagot. Kabanata 228. Umupo si Sam at nagsimulang mag-isip tungkol sa impormasyong nakuha niya. Matapos niyang makita ang isa pang tatuho sa likod ni Arman, labis na nagulat na siya, ngunit ngayong nalaman niya na may 8 iba pang tao na katulad niya at lahat sila ay nagkita sa iisang lugar, hindi na ito maaring ipaliwanag bilang isang pagkakataon lamang. Hindi alam ni Sam kung ano talaga ang nangyayari at hindi rin niya alam kung ano ang mga kahihinatnan na kanyang haharapin. Nadama niya ang pagkainis. Maaaring masabing si Sam ay isang taong gustong kontrolin ang lahat. Dahil sa kanyang napakasamang pagkabata kung saan hindi niya hawak ang kontrol sa kanyang buhay at mga desisyon, naging labis na interesado siya na hawakan ang lahat ng mga pangyayaring kanyang kinalaman. Kung hindi man niya kayang kontrolin ang mga ito, dapat ay nasa loob pa rin ito ng kanyang mga hula at paghuhula at tiniyak niya na ganito ang sitwasyon noong kanyang unang buhay. At ginawa niya ang lahat para gawin ito rin sa buhay na ito, ngunit ngayong nalaman niya na kasangkot siya sa isang malaking bagay at hindi niya alam kung ano ang kanyang papel, hindi siya komportable. Isinara niya ang kanyang mga mata at inayos ang kanyang isip. Hindi niya gusto ang kanyang sitwasyon at hindi niya gusto ang pagiging bahagi niya sa isang laro na hindi niya alam ang mga patakaran. Ngunit ang tanging magagawa niya ngayon ay sumunod na lamang. Hindi bababa hanggang sa makakuha siya ng mas maraming impormasyon at sa araw na malaman niya ang lahat, ibabalik niya sa kanyang kontrol ang sitwasyon anuman ang mangyari.
Matapos ang halos kalahating oras, binuksan ni Sam ang kanyang mga mata. Nakita niyang si Nicholas din ay nakaupo sa kanyang tabi at sinusubukang pagalingin ang kanyang mga sugat. Inilahad ni Sam ang kanyang kamay at naglabas ng lakas ng elemento ng liwanag para pagalingin siya. Panalo ako, sabi niya na may ngisi. Oo, panalo ka nga. Sagot ni Nicholas, ngunit wala kahit kaunting kalungkutan sa kanyang mukha lalo pang nagpapakita ito ng kasiyahan at determinasyon. Matapos siyang pagalingin, binigyan ni Sam si Nicholas ng mga espiritual na bato at ilang selula ng lakas bilang bahagi ng kanyang hatid. Wala na silang ibang magawa pagkatapos noon. Nais ni Sam na tingnan ang bagay na kumikinang mula sa Popeye, ngunit sa pag-iisip niya ay nagbago siya ng isip. Maaari niyang ipagkatiwala ang kanyang mga lihim kay Nicholas, lalo na ang mga kaugnay sa kanyang mga tusong paraan at pamamaraan ngunit hindi niya magagawa ito sa harap ni Ironman. Ang pinagmulan ng lalaking ito ay lubos na kainahinala, at malaking pagkakataon na katulad siya ni Sam ngunit may ibang kakayahan. Sa buong araw, patuloy siyang nagil-inang ng kanyang lakas ng isip. Ito lamang ang bagay na hindi magpapakita ng kanyang paglinang o mga lihim sa pagpapalakas ng katawan, dahil ito ay nauugnay sa kanyang pagsasaliksik at koneksyon sa dugo ng mga hayop. Matapos ang oras ni Ironman at ganap na nakuha na niya ang pamamaraan sa labanan, lumabas silang tatlo ng silid. Nang lumabas siya, nakita niyang si Arthur at ang isa pang kandidato ay nakatayo na sa pintuan ng ikalawang silid. At sa sandaling isara nila ang pinto ng unang silid, bumukas ang pinto ng ikalawang silid. Mabilis na pumasok ang dalawa. Sinundan sila ni Sam at ng iba pang dalawa papasok, at nakita nila na ang mga kandidato mula sa ibang rehiyon ay nasa loob na at naghahanda na ng mga pormasayon para sa pagtatanggol. Nang makita nila si Sam, lalong nagmadali silang gawin ito. Sa huli, may isang kandidato na isa sa huling apat na talunin ni Sam sa naunang silid ang nakatayo sa plataporma. Tiningnan ni Sam si Ironman at nagsalita. Gusto mo ba ang pamamaraang ito? Tumaas ang kilay ni Ironman na may ngisi. Kaya mong gawin iyon. Basta't magbabayad ka ng sapat na halaga. Magkano? 80 milyon parehong kasunduan, mga mineral lamang, hindi kailangan ng pera. 75 milyon. Basta. Matapos magsalita si Sam, umaksyon siya. Kinuha niya ang ilang metal na card at sinimulang ibato patungo sa mga pormasayon. 5 card ang kanyang ibinato at tumama ito sa mga gilid ng pormasayon sa sahig at sa sandaling tumama ito sa mga nod, biglang nawala ang pormasayon. Bago pa maunawaan ng mga kandidato ang nangyari, umaksyon na sina Sam at Nicholas. Muli silang nagsimulang pahirapan ang mga kandidato, at matapos nilang makita ang kalupitan nila sa unang silid, wala na silang lakas para makipaglaban. At bago pa nila mapagtanto, nakaupo na si Ironman sa plataporma na may 3 pormasayon sa paligid niya habang sina Sam at Nicholas ay nakaupo at nag-uusap. Nanunood si Arthur sa buong pangyayari na nakanganga. Naiintindihan na niya na ibinigay nga ni Sam ang naunang pamamaraan kay Ironman, ngunit hindi niya alam na ganito ito ginagawa. Hindi na niya alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman niyang gumawa siya ng pagkakamali sa pamamagitan ng hindi pagbabayad kay Sam para sa pamamaraan. Ito ang pinakamahusay na paraan para makuha ang isang pamamaraan at hindi na kailangang makipaglaban pa. Naramdaman niyang parang isang tanga. Matapos ang araw na iyon, nang pumasok sila sa ikatlong silid, sa pagkakataong ito ay walang nang ahas na gumawa ng unang hakbang. Tiningnan ni Sam si Ironman na may tanong sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa makasagot si Ironman, nagsalita si Arthur. Gusto ko ang pamamaraang ito. Hindi sumagot si Sam at tiningnan lamang si Ironman. Nang ipakita ng huli ang kanyang pagsang-ayon, lumingon si Sam kay Arthur at nagsalita. 100 milyon. Lumawak ang mga mata ni Arthur at nagsalita. Hindi mo kinuha ang ganitong kalaki mula kay Ironman. Kunin mo o hayaan mong mawala. Nagsimulang masigla ang mga natitirang kandidato nang marinig ito. Sang-ayon ako. Sang-ayon si Arthur habang ngumingiting masakit. Kaya naman napunta sa ikatlong pamamaraan kay Arthur, habang ang ika-4 at ika-5 pamamaraan ay binili ng Lightning Spear Sect at Thunderbolt Sect ayon sa pagkakasunod. Sa 5 araw na iyon, ibinente ni Sam ang mga pamamaraan na hindi naman sa kanya at kumita ng daan-daang milyong espiritual na bato. Ito ang pinakamainam na paraan ng negosyo na kanyang ginamit para kumita ng pera sa dalawa niyang buhay. Matapos ang 5 araw, ang susunod na palapag ay ang ika-5 at lahat ng kandidatong may akses sa ika-4 na palapag ay may akses din sa ika-5 palapag. Nang pumasok sila sa ika-5 palapag, may isang pinto lamang at nang pumasok sila sa silid, may isang napakalaking estatwa na kahawig ng isang lalaking nakaupo ng nakatagilid na may taybak sa likuran at nagmumuni-muni. Matapos silang pumasok, lumitaw ang isang hanay ng mga teksto. Ito ang silid na walang kompetisyon.
Bubukas ang ika-6 na palapag ng palasyo sa 21 araw, at hanggang sa araw na iyon ay maaaring manatili ang mga kandidato sa silid na ito. Sa plataporma ay maaaring magmuni-muni at ipakita ang anumang katanungan tungkol sa inyong paglinang o mga pamamaraan sa labanan sa punong tagapamahala ng palasyong ito na ang espiritu ay nasa loob ng estatwa. Sosolusyonin ng punong tagapamahala ang lahat ng inyong mga alalahanin at magiging inyong guro hanggang sa buksan ng ika-6 na palapag. Kaya naman tiyaking gamitin ninyo ang oras na ito ng mahusay. Matapos mawala ang mga salitang iyon, nagmamadaling pumunta ang mga kandidato sa plataporma at nagsimulang magmuni-muni. Sa pagkakataong ito, si Sam lamang ang hindi gumawa ng anumang bagay at tumayo lamang sa labas ng plataporma. Tinitingnan niya ang estatwa dahil naramdaman niyang pamilyar ang hubog nito. Katulad ito ng hubog na kanyang nakita sa likod ni Iron at sa kisame ng pinakamataas na palapag. Tungkol naman sa dahilan kung bakit hindi niya gustong kunin ang mga turo, ngayon ay mas natutuwa siya sa pag-unawa at paglikha ng mga pamamaraan sa labanan kung makakakuha pa siya ng gabay, mawawalan siya ng kasiyahan sa paggawa nito. Hinintay ni Sam may halos 1 linggo pa bago buksan ang ika-6 na palapag at kailangan niyang maghintay. Napagpasyahan niyang maglinang ng kanyang lakas ng isip habang naghihintay. Ngunit sa 3 araw, nakita niya ang isang kakaibang pangyayari sa plataporma. Ang aura ni Iron ay lalong tumataas at ang lakas ng kidlat ay nagsimulang kumalat sa buong katawan niya at pinapalakas siya. Maraming mga dumi ang mabilis na lumalabas sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ng isip at lakas ng elemento ay nagsisimulang malinis. Makikita pa rin niyang ang mga tisyo ng kalamnan ay pumuputol at nagagaling muli ng paulit-ulit. Ang ibang mga kandidato ay hindi alam ang nangyayari dahil sila ay lubos na binibigyang pansin ang kanilang sariling paglinang. Si Sam lamang ang nakakakita at nakadarama nito. Ang proseso ay hindi nagbago ng antas ng paglinang, sa halip, binago nito ang katawan, kalikasan at ang puso ng lakas ng isip mismo. Ito ay isang bagay na lampas sa kaalaman ni Sam. Ito ang unang pagkakataon na niya itong nakita. Hindi niya alam kung paano ito posible, ngunit ito ay nangyayari mismo sa kanyang harapan at hindi niya mahanap ang paraan para ipaliwanag ang sitwasyon. Nakita ni Sam na ang balat ni Iron ay ganap na natanggal, ang mga hibla ng kalamnan ay nakalantad at pumuputol, ang istruktura ng buto, mga panloob na bahagi ng katawan, lahat ay nakalantad sa kidlat. At sa isang saglit ay tiyak si Sam na nakita niya ring napinsala ng kidlat ang mga panloob na bahagi ng katawan. Matapos ang ilang panahon, ang mga panloob na bahagi ng katawan, istruktura ng buto, at mga tisyo ng kalamnan, lahat ay nagsimulang muling mabuo, at ang katawan ni Iron ay naging bago na. Mas makinis na ang kanyang balat kaysa dati at parang isang bagong tao na siya. Nakita ni Sam ang buong proseso ng hindi kumikibo. Pagkatapos noon ay nakita niya na muling lumitaw ang tatuho sa katawan ni Iron. Doon lamang siya napagtanto at tiningnan ang estatwa. Naramdaman niyang may koneksyon ang pagbabago ni Iron, ang estatwa na ito at ang tatuho sa kanyang likod. Lalong nagiging misteryoso ang mga bagay-bagay. Matapos malaman ang lahat ng bagong impormasyong ito, naramdaman ni Sam na baka hindi niya dapat malaman ang ganitong karami dahil lalong dumami ang mga tanong at walang anumang sagot. Talagang nakakainis ito. Kabanata 229. Habang nakikita ni Sam ang buong proseso, biglang naramdaman niyang nagkaroon ng lamig sa kanyang likod at agad niyang inilipat ang kanyang pansin sa mukha ng estatwa. Mga bato na dating mga mata nito ay pinalitan ng isang pares ng mga mata na berde-asul na may maitim na asul na mga pupil. Ang mga mata ay nakatingin diretso sa kanya. Naramdaman niya ang isang malaking presyon sa kanyang sarili habang ang mga mata ay tumitingin sa kanya na parang gustong makita ang kanyang kaluluwa. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Sam ang isang pakiramdam ng pagiging mababa. Hindi niya inakalang mararamdaman niya iyon matapos ang maraming taon. Naramdaman niya ang parehong pakiramdam ng pagiging mababa noong siya ay isang bata pa sa kanyang unang buhay. Kalahati ng kanyang buhay ay ginugol lamang para malampasan iyon, at ngayon sa bagong buhay na ito, nararamdaman na naman niya iyon. Biglang nagkulubot ang kanyang isip. Ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan ay nagsimulang bumalik. Biglang kumuha ng lakas si Sam at ngumingiting masakit. Itinuwid niya ang kanyang mga tuhod at itinaas ang kanyang ulo bilang pagtutol. Tiningnan niya ng diretso ang malalaking asul na mga mata. Hindi niya gustong maranasan muli ang parehong pakiramdam at hindi niya hahayaan ang sinumang nilalang, gaano man ito kataas, na iparamdam iyon sa kanya muli. Nang makita ng mga mata ang mga aksyon ni Sam, tumaas ang presyon at naramdaman ni Sam na para bang siya ay nagdadala ng buong bundok. Ngunit hindi kumibo si Sam, hindi niya gustong yumuko o mapahamak sa nilalang na ito. Ang mga mata na puno ng paghamak ay lalong nagpapalakas ng kanyang determinasyon. Nagpatuloy si Sam ng 5 minuto pa, at sa oras na iyon ay may mga bitek na sa sahig, ngunit hindi niya hinayaan na yumuko ang kanyang mga tuhod.
Biglang may mga tunog ng pagkaputol na narinig mula sa kanyang mga buto. Kumapit si Sam ng mahigpit sa kanyang panga para tiisin ang sakit, at biglang nawala ang presyon. Pawis na pawis si Sam at nagsimulang huminga ng mabilis. Naging malamig at madilim ang kanyang mga mata. Isang boses ang narinig sa kanyang isip. Hindi nakakagulat na ikaw ang duwag na pinagkatiwalaan mismo ng Sagalero, ikaw ay katulad niya, isang matigas ang ulo na peste na ayaw kumibo. Nang marinig ito ni Sam, bagaman nagulat siya sa biglang pahayag at sa mga detalye na binanggit dito, ang galit pa rin ang namamahala sa kanyang isip at hindi muna niya binigyang pansin ang pahayag. Tiningnan niya ang estatwa na may malamig na tingin, at nang makita niya ang lalim ng paghamak sa mga mata nito, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang espadang executioner. Ang katana ay naglalabas ng isang labis na malakas na aura, ito ang resulta ng pagsipsip ng dugo ng Hydra. Ganap nang nasipsip ng espada ang mahalagang bahagi ng dugo at ngayon ay malapit nang maging isang sandatang ikalimang ranggo. Kinuha niya ang isang malaking selula ng lakas na kasing laki ng isang bola sa football at ibinagsak ito sa sahig. Inilagay ni Sam ang kanyang kaliwang paa sa selula ng lakas na puno ng lakas ng elemento ng hangin at sinimulang idirekta ang lahat nito patungo sa espada. Tiningnan niya ang mga asul na mata na biglang tila naging interesado. Sa loob ng 2 minuto, naubos na ang lakas ng selula ng lakas at ang espadang executioner ay puno ng malakas at matalim na lakas. Durog ni Sam ang walang laman ng selula sa ilalim ng kanyang paa at tumalon siya sa hangin na nag-iwan ng mga sirang tile sa sahig. Ang mga asul na mata ay nagpakita ng ibang ekspresyon bukod sa paghamak at pagiging interesado. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ito ng pagkabigla. Tumalon si Sam patungo sa malalaking mata at may isang paggalaw ng espada. Ang espadang executioner ay tumama sa estatwa mismo sa noo. Sa isang malaking patayong paggalaw ng espada, ang estatwa ay nahati sa 2 patayo. Nawala ang liwanag sa mga mata nito at bumabalik sila sa dati ng mga mata na gawa sa bato. Lumapag si Sam sa mga sirang bahagi ng estatwa na nahulog sa sahig. Sa oras na iyon, lahat ng kandidato ay nagising mula sa kanilang pagmumuni-muni at agad na umatras. Tinitingnan nila si Sam na may kalituhan at kaunting takot. Lahat sila ay naramdaman ang nakakatakot na aura mula kanina. Nang suriin nila, nakita nilang may tumutulong na dugo mula sa kanang kamay ni Sam. Hindi pa nga niya kayang tiisin ang lakas ng tama. Ang ilan ay malinaw na nababagabag sa biglang pagkagambala, ngunit hindi sila nang ahas na harapin si Sam matapos nilang maramdaman ang nakakatakot na aura at ang intensyon na pumatay na ibinubugan ni Sam. Tiningnan ni Sam ang estatwa at nagsalita. Hindi ko alam kung sino ka at kung ikaw ay isang Diyos o isang demonyo. Hindi ko alam kung sino ang Sagalero na iyon at hindi ko rin alam kung gaano kayo kalakas at pinakamahalaga, hindi ko alam kung maririnig mo ako. Kung naririnig mo ako, tandaan mo ang aking mga salita, kung may paraan akong mahanap ka at maabot ka, mas mabuting patayin mo ako bago dumating ang araw na iyon. Kung hindi, mas mabuti nang hindi mo na lang ako nakita ngayong araw na ito. Sa mga salitang iyon, umatras si Sam at nakahanap ng isang malinis na pwesto bago umupo doon. Inalis niya ang kanyang Amerikana na nagbunyag ng isang sirang braso na ang lahat ng buto ay sirang at lumalabas sa balat. Nakita ng mga kandidato ang pinakamasamang tanawin na kanilang nakita. Kinuha ni Sam ang isang maliit na kutsilyo at sinimulang hiwain ang kanyang sariling braso, gumawa siya ng isang malaking patayong hiwa at sinimulang ayusin ang mga piraso ng kanyang buto habang pinapagaling ito pagkatapos. Dahan-dahang nagsama ang mga buto, at pagkatapos noon ay sinimulang pagalingin ni Sam ang kanyang laman. Sa loob ng 10 minuto, ang kanyang braso ay naging maayos na tulad ng dati. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Sam habang ginagawa niya ang lahat iyon. Para bang hindi sa kanya ang braso na kanyang hinahawakan. Isinara ni Sam ang kanyang mga mata habang inayos ang kanyang sarili. Lumapit si Nicholas at umupo sa kanyang tabi bago magtanong. Mabuti ka lang ba? Mabuti naman ako, huwag kang mag-alala. Sa sandaling iyon, nakita ni Sam si Arman na titingin din sa kanya. May isang hindi nakikitang tensyon habang nagtagpo ang kanilang mga tingin. Alam ni Sam kung bakit iyon. Ang taong iyon, sino pa man siya, ay may kaugnayan kay Arman at sa ginawa ni Sam, pareho na silang naging mga karibal, kung hindi man mga tunay na kaaway. Ngunit hindi ito pinansin ni Sam at muling isinara ang kanyang mga mata. Lahat sa silid kabilang na si Arthur ay nag-iingat ng husto sa natitirang oras, at parang nagsasayaw sila nang dumating na ang oras para sa susunod na palapag at bumukas ang pinto. Ngayon ay natitira na lamang ang ika-6 na palapag at mula sa templo ng Diyos ng Kidlat, tanging sina Sam, Arthur at Arman lamang ang may karapatang pumasok. Ang unang grupo ng mga kalahok. Pumasok ang 3 sa ika-6 na palapag, at muli naming tinignan ni Sam ang simbolo sa kisame.
Ang parehong larawan na kanyang nakita noong simula pa lamang ng kanilang paglalakbay sa palasyo ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumitingin dito na may pagkaintriga kundi may puot. Hindi niya gusto ang pakiramdam ng pagiging mababa. Marami sa kanyang mga emosyon ang na-trigger at hindi niya hahayaan na balewalain ito. Dapat niyang talunin ang taong iyon bago siya makaramdam ng kaunting kaginhawaan. Ngunit marami pang oras para doon, hindi ito mangyayari sa lalong madaling panahon. Iniling ni Sam ang kanyang ulo para ilipat ang kanyang pansin at lumakad patungo sa pinto. Hindi siya naghintay sa dalawa at pumasok na sa silid. Ang ibang mga kandidato ay nagsimulang pumasok isa-isa, may 3 kandidato mula sa bawat lugar, kabuoang 18 tao. Ang pamilyar na holographicong screen ay lumitaw at nagpakita ng mga salita. Maligayang bati sa inyong pagdating hanggang dito. Ito ang huling silid at narito ang pinakamahalagang mga kayamanan ng palasyong ito. Ngayon ay magsisimula na ang huling pagsubok. May 3 kayamanan na magiging gantimpala dito, maaari ninyong kunin ang mga ito nang walang anumang pagsubok. Ang tanging kailangan ninyong gawin ay paghubugin ang mga kayamanan gamit ang inyong bakas ng lakas ng isip para maging sa inyo na ito. Dapat nasubukan ng lahat ng kandidato na maglagay ng bakas sa kayamanan ng taong may pinakamalakas na kalooban at lakas ng isip kasama ng mataas na kadalisayan ng lakas ng isip ang mananalo. May 3 kayamanan at maaaring subukan ng isang tao na hubugin ang lahat ng 3 ng sabay o isa-isa lamang. May 7 araw na natitira bago matapos ang isang buwan. Ang 7 araw na ito ay ang tanging oras na meron kayo. Malapit nang lumitaw ang 3 kayamanan sa inyong harapan. Bukas ang inyong mga kamay sa swerte. Ang mga salita sa screen ay sinundan ng isang mekanikal na boses, at matapos itong magsalita, lumabas ang 3 magkakaibang plataporma. Bawat plataporma ay may isang transparenteng globo na may isang bagay sa loob. May mga pangalan sa plataporma na nagpapahiwatig ng pagkakakilanlan ng bagay. Sa gitna ng plataporma ay may isang taybak na may hawakan na pilak at talim na gawa sa isang metal na kulay asul na parang kidlat. May isang tala na may mga salitang, Lightning Storm Saber, taybak ng bagyo ng kidlat. Ang nasa kaliwa ay isang rolyo na may pangalang, Transference Scroll, rolyong paglilipat. Ang nasa kanan ay isang maliit na holo na hugis holo ng ibon at pinangalanang, Thunder Prison, prison ng kidlat. Tiningnan ni Sam ang 3 bagay at ang kanyang mga mata ay tumutok sa Transference Scroll. Hindi niya talaga kailangan ng 2 pa dahil may kumpiyansa siya at nasisiyahan siya sa kanyang mga sandata. Ngunit kung makakaya niya, kukunin pa rin niya ang Thunder Prison na maaaring isang bagay para sa pagtatanggol, at kung nakuha na niya ang 2 kayamanan at nandoon pa rin ang taybak, maaari niya itong kunin at ibenta sa napakataas na halaga. Kabanata 230. Umupo si Sam sa harap ng plataporma sa kaliwa dahil ang kanyang target ay ang Transference Scroll. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit maaari niyang hulaan mula sa pangalan mismo. Maaaring ito ay isang bagay para sa pagtakas na makakapagligtas sa kanya sa isang hindi inaasahang banta. Habang nagsimulang maghubog si Sam, ang iba pa ay pumili na rin ng kanilang target. Ang ilan kabilang na si Arthur ay nakatutok sa taybak. May 4 na tao lamang para sa Transference Scroll, kabilang na si Sam mismo. Ngunit ngayon ay hindi maganda ang kalooban ni Sam at maaaring manatili itong ganoon hanggang sa makahanap siya ng paraan para maibuhos ito. Kaya kinuha niya ang kanyang 2 espada at tinusok ang mga ito sa kanyang tabi. Hindi niya gustong makipagkompetensya sa mga taong ito para dito. Mula nang mapansin niya ito, balak niyang makuha ito at wala na siyang sapat na pasensya para makipaglaban sa kanila. At ganun na lamang, siya na lang ang naiwan sa harap ng platapormang iyon. Inikalat ni Sam ang kanyang pandama sa isip sa globo at nagsimulang maglagay ng bakas. Hindi ito katulad ng bakas sa mga papay. Ang prosesong ito ay binabawasan ng pandama sa isip at lakas ng isip ang laki ng globo hanggang sa mawala ito at maiwan lamang ang bakas ng kanilang pandama sa isip. Kung maraming kandidato ang sinusubukang maglagay ng bakas sa iisang bagay, magkakaroon ng labanan sa pagitan ng kanilang mga pandama at ang may pinakamalakas na lakas ng isip ang makakakuha ng kayamanan. Dahil walang kompetisyon si Sam, natapos ito sa loob ng 3 araw at inimbak niya ang rolyo. Pagkatapos noon ay pumunta siya patungo sa Thunder Prison. May 8 tao sa Thunder Prison, at nang lapitan ito ni Sam, nagsimulang magkaroon ng pagkabalisa ang mga ito, ngunit ayaw nilang sumuko. Hindi rin naman gustong pilitin ni Sam silang sumuko. Siyempre mas mabuti kung ibibigay na nila ito, ngunit dahil nakuha na niya ang gusto niya, maaari na niyang bigyan sila ng pagkakataong makuha ang kanilang gusto. Umupo si Sam at ipinadala ang kanyang pandama sa isip. Ang kanyang pandama sa isip ay mas malakas kaysa sa sinumang nandito, mas mataas siya kaysa sa kanyang mga kapantay sa aspeto nitong dahil siya ay naglilinang ng kanyang lakas ng isip. Ang kanyang lakas ng isip ay kasing lakas ng isang Nagel Inang na nasa Grand Realm.
Nang pumasok siya bilang ika-9 na tao, nanginginig ang pandama sa isip ng natitirang 8 tao. Nasisiyahan si Sam ngayon dahil ang 8 tao ay nagpagod para bawasan ang lakas ng globo at ngayon ay narito siya para kunin ito. Mas interesado siya sa holang ito dahil ito ay isang bagay para sa pagtatanggol, at batay sa laki nito ay tila ito ay isang kagamitang maaaring baguhin ang laki na makakapagbigay sa kanya ng mga ideya para sa kanyang mga susunod na imbensyon. Kaya mas interesado siya dito. Habang para ng biyahe lang sa parke para sa kanya ang sitwasyon, biglang naramdaman ni Sam ang isang paglaban sa kanyang pandama sa isip at nang suriin niya ito, nakita niyang ang natitirang 8 kandidato ay sama-samang umaatake sa kanya. Dahil 3 araw na ang lumipas at nakuha na niya ang isang bagay, napagpasyahan ni Sam na subukan ang kanyang kakayahan sa mga pag-atake gamit ang isip at pagbutihin ang aspeto nitong. Kaya naman nagsimula si Sam ng isang laban sa isip kasama ang mga kandidato at nagsimula na ring magdusa ang mga kandidato. Isinara ni Sam ang kanyang mga mata at naramdaman ang mga pag-atake at presyon mula sa ibang mga kandidato. Sinusuri niya kung paano maaaring gamitin ang lakas ng isip para sa pag-atake. Nang maramdaman niya ang presyon mula sa estatwa, ang pinakamasakit sa kanya ay ang presyon sa isip kaysa sa pisikal na presyon. Muntik na siyang mawalan ng kumpiyansa at pagmamataas dahil ang kanyang isip ay dinala sa kailaliman ng kanyang pagdurusa at pagiging mababa noong unang buhay niya. Muntik na siyang mawalan ng bait. Ang ganitong lakas ay nakuha lamang sa pamamagitan ng presyon sa isip. Ngayong dumating na ang pagkakataong suriin ito, walang dahilan para siyang umatras. Una niyang sinimula na isipin ang kanyang pandama sa isip na parang luwad o isang kwarta. Nais niyang makontrol ito ng gusto niya ngunit napatunayang mahirap itong gawin. Ngunit dahil mayroon siyang sapat na oras at 8 kasama sa paglalaban, hindi na niya kailangang mag-alala o madismaya. Maaari niyang gawin ito ng paunti-unti. At ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay manatiling alerto para hindi siya masugitan dahil sa pinagsama-samang pag-atake at para dito ay kailangan niyang gawing matibay at protektado ang kanyang pandama sa isip at kamalayan. Pangalawa niyang ginawa ay tretuhin ang pandama sa isip na parang kwarta gamit ang kanyang malakas na kamalayan. Ngunit hindi ito madali halos kasing hirap ng kanyang pagsasama ng laser. Naglaan si Sam ng oras para sa malalim na pagtitiyak at dahan-dahan ngunit tiyak na nagsimulang makontrol niya ng maayos ang kanyang pandama sa isip. Sa pangkalahatan, hindi ganito ginagamit ang pandama sa isip. Karaniwan itong ginagamit sa napakakaunting paraan at isa sa mga pinakakaraniwan at pangunahing paraan ng paggamit nito ay ang paggamit nito ng isang nagel inang para suriin at malaman ang antas ng paglinang ng iba. Gagamitin ng isang nagel inang ang pandama sa isip para suriin ang antas ng lakas ng elemento o lakas ng isip ng isang bagay, lugar, tao, hayop, o anumang iba pang bagay. Gagamitin din nila ito para suriin ang mga lugar na nasa sakop ng kanilang hanay ngunit hindi ganap na nakikita ng kanilang normal na paningin at huli ngunit hindi bababa sa lahat, gagamitin nila ito para maramdaman ang paparating na panganib o anumang hindi gustong presensya malapit sa kanila para manatiling ligtas. Sa lahat ng ganitong paggamit, ang pandama sa isip ay kinokontrol ng malaya walang mga imposibleng hadlang o anumang iba pang paghihigpit kapag inilalabas ang pandama sa isip. Ang pinakamataas na kontrol na maaari nilang gawin ay ang sakop na nais nilang suriin. Bukod sa distansya at sakop na iyon, walang maraming paghihigpit kabilang na ang dami ng pagtitiyak sa isang lugar o sa isang tao o hayop. Ngayon, ang unang layunin ni Sam ay makamit ang kinakailangang kontrol para makapagmanipula nito ng gusto niya. Kapag nagtapat ang dalawang pandama sa isip, magkakaroon ng nakakainis at nakakagambalang pagtatalo sa isip para sa dalawang partido at ang pangalawang layunin ni Sam ay batay dito. Kung makakakuha si Sam ng kinakailangang kontrol para makapagmanipula ng pagtitiyak, naniniwala siyang maaari niyang gamitin ito para lumikha ng kinakailangang pag-atake na nakakaapekto sa espiritu at kaisipan ng kalaban. At dahil mayroon siyang malinaw na mga layunin, ginagawa ni Sam ang lahat para makamit ang mga ito. Hindi alam ng 8 kandidato na ginagamit sila ni Sam bilang isang batong pampakinis para mapahusay ang kanyang lakas ng isip at husay. Nagalak sila nang makita na ang pandama sa isip ni Sam ay naging pasibo at nang makita nila na may epekto ang kanilang mga pag-atake, lalong naging masigasig sila. Habang dahan-daang lumilipas ang oras at dumating na naman ang isa pang araw, patuloy pa ring nasisiyahan ang mga kandidato nang makita nila ang kaunting pag-asa. Dahil habang sila ay umaatake, naramdaman nilang hindi na gaanong malaki ang sakop ng pandama sa isip ni Sam kaysa dati. Kahit na maliit lamang ang pagbabago, naniniwala silang ito ay dahil sa mga pinsalang natamo ni Sam mula sa kanilang mga pag-atake at naramdaman nilang gumagana ang kanilang mga galaw kaya lalong nagsikap sila. Noong susunod na araw, lalong naging agresibo ang kanilang mga pag-atake habang lalong lumiliit ang sakop ng pandama ni Sam.
Noong susunod na araw na siyang ika-6 na araw, naramdaman nilang napapalibutan na sila ng pandama sa isip ni Sam at nang makita nila ang pagkunot ng noo ni Sam, naramdaman nilang malapit na silang manalo at lalong pilit pa. Ngunit may isang sorpresa na hindi nila inaasahan. Noong ika-7 araw, nang ilang oras na lamang ang natitira, naramdaman ng isa sa 8 kandidato na parang may isang karayom na tumutusok sa kanyang kamalayan at doon lamang niya napagtanto na hindi na natutulog ang pandama sa isip ni Sam. Nang suriin niya ito ng maingat, napansin niyang bagaman maliit lamang ang sakop ng pandama sa isip ni Sam, ito ay labis na nakatutok sa katunayan ay napakatutok na napakaliit nito. Ngunit may isang bagay na nagpakatakot sa kanya at hindi nagtagal ay nalaman niya kung ano ito. Biglang sumiklab ang sakit sa kanyang utak at nawalan siya ng lakas sa mga paa. Nahiga siya sa kanyang likuran habang hawak ang kanyang ulo na sumasakit ng husto, ngumingiting masakit at namumuo ang mga ugat sa kanyang noo. Nagsimulang gamulong siya sa sahig para makontrol ang sakit. Maraming tao sa silid ang hindi maunawaan ang sitwasyon kabilang na ang mga taong sinusubukang labanan si Sam ngunit hindi nila napagtanto na wala na silang oras para mag-isip-isip. Nagsimula na ang mga pag-atake ni Sam at hindi nagtagal ay nahiga rin ang natitirang 7 kandidato sa sahig isa-isa at naging kayamanan ni Sam ang Thunder Prison. Naglagay siya ng bakas na tumagal ng halos kalahating araw bago niya binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang paligid, napansin niyang tapos na ang lahat sa kanilang mga bagay at nakuha na ng iba ang tayback. Batay sa mga nangyari, si Ironman ang nakakuha nito isang bagay na hindi naman ganap na nakakagulat.